Celebox. Si Anika Reyes, fresh graduate, naghahanap ng trabaho nang biglang may matandang lalaking naglalako ng taho ang natisod at nadulas kaya natapon ang binibenta nitong taho. Hindi nagdalawang isip si Anika na tulungan ang matanda. Ibinigay niya pa ang natitirang pera na 300 pesos. Subalit laking gulat niya nang nalamang may-ari pala ito ng isang sikat na clothing brand company. Dahil sa kabutihang nagawa niya, binigyan siya ng trabaho ng matanda bilang sekretarya ng apo nitong si Arthur Suarez, ang masungit na CEO. Pero makalipas lamang ng 5 taon ay biglang tinanggal siya nito sa trabaho. Nang naging unemployed siya dito niya naisipang maging vlogger. Pumunta siya sa probinsya at doon niya nakita ang isang nakakatakot na abandonadong mansyon. Habang nagbablog sa loob, akala niya'y multo pero hindi niya inaasahan na si Arthur pala ito. Ngayong nagtagpo muli ang landas nila, may mabubuo na rin bang pag-ibig sa kanilang dalawa? Bakit po kayo malungkot? Say na lang po itong isang lollipop ko. Ngumiti na po kayo para hindi po kayo pumangit. Inosenteng sambit ng isang batang babaeng 5 taong gulang nang lumapit ito sa kanya. Napangiti si Anika at sabay tinanggap ang isang lollipop. Maraming salamat bata. Malungkot lang ako kasi ang hirap pala ng buhay kapag tumatanda ka na. Kaya ikaw, huwag kang magmadaling tumanda, okay? I-enjoy mo ang pagiging bata mo dahil hindi madali kapag naimulat ka na sa realidad ng buhay. Diyos ko, kahit ultimo piso, ipaglalaban mo na. Malungkot pang sinabi ni Anika. Si Anika Reyes, 24 na taong gulang, fresh graduate sa kursong Business Administration. Kahit lumaki siyang walang kinikilalang ama, ay naitaguhid pa rin siya ng kanyang ina kaya nakapagtapos siya ng pag-aaral. Subalit hindi ganon kadali ang makahanap ng trabaho, kaya halos rejections ang natatanggap niya. Pero hindi siya nawawala ng pag-asa, kaya't patuloy pa rin siya sa pag-a-apply sa iba't ibang kumpanya dahil naniniwala siyang rejection is redirection. Pagdating naman sa pisikal na kaanyuan ay kulay itim ang buhok na hanggang balikat lamang. May bangs din siya na bagay sa hugis bilog niyang muka. Ang expressive ng mga mata, katamtaman ng tangos ng ilong, medyo mapula ang labi. Morenang-morena ang kulay ng balat kaya dalagang Pilipina. Ang height niya ay umaabot lamang sa 5'3". Hindi man siya binayaan ng height, mataas naman ang pangarap niya sa buhay. Bata, wala ka bang strawberry flavor dyan na lollipop? Pagre-request pa ni Erica sa bata dahil mango flavor ang ibinigay nito sa kanya. Kasalukuyang nasa park nga siya at nakaupong mag-isa sa isang bench. Kakatapos pa lang niyang mag-submit ng resume sa isang kumpanya, kaya naisipan niyang magpahinga muna sandali. Napakamot sa ulo ang bata bago nagsalita. Wala po pero isipin niyo na lang po na strawberry flavor po yan. Nakangiting suwestyon ng bata sa kanya. Sige. Maraming salamat bata. Iisipin ko na lang na strawberry flavor to. Nakangiting sambit ni Anika at tuluyang umalis na rin ito sa harapan niya para sumali sa mga batang naglalaro sa habulan. Hindi nga naiwasang mapangiti ni Anika habang naglalaro ng habulan ng mga bata sa park. Hay, nakakamiss namang maging bata. Sambit ni Anika bago sinubo ang lollipop sa bibig. Ngunit ilang sandali lamang ay may nahagip siyang isang matandang lalaki na naglalako ng taho at bigla na lamang itong natisod at nadulas kaya natapon ng ibinibenta nitong taho. Agad namang napatayo mula sa pagkakaupo ng bench si Anika para lapitan ang matandang lalaki. Nako, Manong, ayos lang po ba kayo? Pag-aalalang tanong ni Anika at sabay inalalayan niya pa ito para makatayo ng maayos. Napatingin na rin ang ilang mga tao sa gawi nila. Ang taho ko, natapon! Gulat na sad ng matandang lalaking taho vendor nang nakatingin sa daan kung saan natapon ang taho niya. Wala na po tayong magagawa, Manong. Natapon na po.
Naawang sambit ni Enika at dahil gusto niyang matulungan ng matanda ay kinuha niya ang natitirang 300 pesos sa wallet niya. Manong, ito po 300 pesos. Hindi man po ito matutumbasan sa natapon yung taho pero sana po makatulong sa inyo. Nakangiting sambit ni Enika at sabay ibinigay ang natitirang 300 pesos sa matanda. Malapit lang naman ang bahay nila kaya lalakarin na lang niya mamaya. Napatitig naman ang matandang lalaki sa ibinigay niyang 300 pesos bago ito nag-angat ng tingin sa kanya. Iha, ayos lang. Baka mas kailangan mo ito. Pagtatanggi ng matanda sa kanya pero si Enika ay napailing. Sa inyo na lang po yan, Manong. Pambili niyo po ng ulam para sa pamilya niyo. Natapon po ang taho niyo kaya hindi na po kayo makakapaglako. At saka po, naghahanap pa lang naman po ako ng trabaho at pauwi na rin sa amin. Naghahanap ka ng trabaho, Iha? Opo, fresh graduate po ako at sobrang hirap po pala makahanap ng trabaho ngayong panahon dahil halos with experience ang hinahanap ng mga employer. Napapakamot sa ulong sagot ni Enika sa matanda. Ganun ba, Iha? Kung nahihirapan kang makahanap ng trabaho, abay, pumunta ka sa Style Zone Company para matulungan kita dahil ang bait at matulungin mong bata. Nakangiting sad ng matanda sa kanya at sabay tinapik pa nito ang balikat niya. Kahit walang idea si Enika kung anong kapalaran ang sasalubong sa kanya sa kumpanyang binanggit ng matanda, ay pumunta pa rin siya kinabukasan. Pero hindi niya inaasahan ang bubungad sa kanya. Iha, mabutit nandito ka na rin. Bungad ng matanda sa kanya nang pumasok siya sa loob ng opisina nito. Si Ramon Suarez, 65 taong gulang, ang matandang taho vendor na tinulungan niya kahapon at ang may-ari pala ng Style Zone Company. Libangan ng matanda ang paglalako ng taho kapag wala itong ginagawa sa kumpanya dahil mula rin sa mahirap na pamilya si Lolo Ramon noon. Naglalako na ito ng taho nung binata pa hanggang sa nagsumikap nga ito sa buhay kaya naabot ang tagumpay. Formal itong tingnan ngayon dahil sa suot na corporate attire. Kayo po ang may-ari ng kumpanyang ito? Hindi pa makapaniwalang tanong ni Enika. Bahagyang napatawa ang matanda dahil sa naging reaksyon niya. Umayos muna ito sa pagkakaupo sa swivel chair bago nagsalita. Oo, Iha. Ako ang may-ari ng Style Zone Company. At dahil tinulungan mo ko kahapon, tutulungan naman kita ngayon para magkaroon ka ng trabaho. Ia-assign kita bilang sekretary ng apo ko na siyang CEO ng kumpanyang ito. Nakangiting paliwanag ng matanda sa kanya. At dito nga nagsisimula ang unang trabaho ni Enika bilang sekretarya. Tunay nga na ang taong matulungin sa kapwa ay kabutihan din ang ibabalik sa'yo. Enika, 5 taon ka na di ba nagtatrabaho bilang sekretary ni Mr. Suarez? For sure, ipopromote ka na rin niya this year para gawing executive assistant. At syempre, tataas din ang sahod mo. Ilibre mo ako Nakangiting sambit ng katrabaho at kaibigan niyang si Ella na naka-assign sa financial department bilang data analyst. Ano ka ba? Hindi pa tayo sure dyan. Ayokong umasa at hindi naman ako nagmamadaling ma-promote. Pahumble pang sabi ni Enika pero ilang sandali lamang ay nagkatinginan sila ni Ella at agad silang nagtilian at nagyakapan. Dapat ma-promote na rin ako ngayon, Ella, dahil kailangan ko ng pera para maayos ko na rin ang bahay namin. Sana tamaan ng kabaitan si Mr. Suarez kahit naubod ng sungit yun. Kapag na-promote ako, ililibre kita kahit saan mo gusto. Masayang sabi ni Enika. Kasalukuyang nasa labas sila ng building. Kakatapos pa lang ng trabaho nila, kaya pauwi na rin sila ngayon. Gusto ko sa The Cocktail Club agad tayo. Baka dun mo mahanap ang unang magiging boyfriend mo. Aba, hindi ka lang dapat puro trabaho lang. Lumandi ka rin minsan kung ayaw mong tumandang dalaga. Sayang din ang ganda mo kung hindi mo yun gagamitin sa paglandi, no? Saad ni Ella at sabay kumindat pa ito sa kanya kaya't nagtawanan na lamang sila. Ang ma-promote nga sa trabaho ang pinakahihintay ni Enika. Sa 5 taong dedikasyon niya sa trabaho, ay isang malaking bagay ito para sa kanya. Sa buong buhay niya wala siyang ibang inisip kundi ang maging magandang takbo ng karera niya sa corporate world
Kaya kapag napromote na rin siya, ay mas pagbubutihin niya pang pagtatrabaho. Pero sadyang sinusubok yata siya ng kapalaran dahil hindi niya inaasahan ang bubungad sa kanya kinabukasan. "You're fired!" Nang narinig yun ni Anika ay napalingalinga pa siya sa paligid kung may ibang kausap ba ang CEO nila. Pero silang dalawa lang ang nasa loob ng opisina, kaya imposibleng hindi siyang tinutukoy nito. Kinabahan pa siya at napalunok ng laway bago nagsalita. Sir, yan po ba talagang sasabihin niyo sa akin? Baka namali lang po yata kayo." Nauutal na saad ni Anika at bahagyang tumawa pa para hindi mahalata ang kabang nararamdaman. Ilang segundo siyang naghintay para itama ang nasabi at sabihin nitong promoted na rin siya sa trabaho, pero parang binagsakan siya ng langit at lupa nang narinig ang sunod na sinabi nito. "Hindi ako nagkamali sa sasabihin sa'yo, Miss Reyes. You are fired." Seryosong saad ni Arthur sa kanya nang may diin pa sa boses habang nakaupo ito sa swivel chair na puno ng otoridad. Bumilog naman ang bibig ni Anika dahil sa sobrang gulat. Natahimik siya ng ilang segundo bago nagkaroon ng lakas para magsalita. Sir, bakit? Bakit niyo gagawin to sa akin? Ganun na lang ba kadali para sa inyo ang 5 taong pagtatrabaho ko bilang sekretarya niyo? Ginagawa ko naman lahat ng inuutos niyo. Nagsasawa na po ba kayo sa akin, sir? Napapaiyak na sambit ni Anika nang may tumutulo na ring sipon. Napailing si Arthur bago binagsakan ng mga paperworks ni Anika sa ibabaw ng table nito. Napahilamos pa ito ng muka bago siya iritadong binalingan. "Tinatanong mo ko kung bakit ko to ginagawa? Ubus na ang pasensya ko sa iyo, Miss Reyes. 5 taon kitang pinagtiisan na halos may mga mali pa rin sa mga pinagagawa ko sa iyo. Hindi ka pa rin nag-i-improve sa mga reports mo. Kung hindi lang dahil sa lolo ko, matagal na kitang tinanggal sa kumpanyang ito." Mariin na pananalita ni Arthur sa kanya. Si Arthur Suarez ay 32 taong gulang, mula sa mayamang angkan, ang CEO ng Style Zone Company. Kinakatakutan ng lahat dahil sa pagiging globally competitive businessman ito. Wala siyang ibang hangad kundi ang mapalago palalo ang negosyo. Mas matimba nga sa kanyang business over love. Pagdating naman sa pisikal na kaanyuan nito, ay perpektong-perpekto ang pagkahulma ng muka. Makapalang kilay, ang lalim ng mga mata, ang tangos ng ilong, mapulang labi. Tama ang pagkahugis ng panga, makinis ang balat, matipuno ang pangangatawan at ang katangkaran nito ay umaabot ng 6'1". Ang lakas rin ng dating ng suot nitong corporate attire at sa aura pa lang nito ay nakakabighani na. Aminado naman po ako na nagkakamali pa rin ako sa mga reports ko. Pero ginagawa ko naman po ang best ko para pagbutihin ang trabaho ko, sir. Pwede bang bigyan niyo pa ako ng last chance? Ako na po mismo ang magre-resign kapag may mali pa rin sa reports ko. Pagmamakaawa ni Anika pero napailing lamang si Arthur sa kanya. "I've given you a lot of chances already, Miss Reyes. Now, leave." Magsasalita na sana si Anika pero nang nakita niyang nakakatakot na titig ni Arthur sa kanya, ay sumuko na lamang siya. Huminga muna siya ng malalim bago nagsalita. Kung yan po ang gusto niyo, sir, wala na akong magagawa. Maraming salamat na lang po sa 5 taong pagsasama natin sa kumpanyang ito. Pero sana naman, bawasan niyo na po ang pagiging masungit niyo dahil baka walang magtagal na sekretary sa inyo. Saad ni Anika bago tuluyang lumabas ng opisina ni Arthur. Nang nasa loob na rin siya ng elevator dala ang mga gamit niya, ay doon lang bumuhos ang mga luha niya. Kahit bumukas ang elevator at pumasok ang isang lalaki, ay wala siyang pakialam kahit basang-basa na rin ang pisngi niya. "Iha, ayos ka lang ba?" Tanong nito sa kanya na nasa late 40s ang edad. Isa sa mga investors nila. Baka sa mukha ang pag-aalala nito sa kanya. Hindi po. Kung hindi ko po ilalabas ang mga luha ko ngayon, baka mas lalong bumigat ang dibdib ko. Sambit ni Anika sa gitna ng paglandas ng mga luha. "Iha, hindi ko man alam ang dahilan ng pag-iyak mo. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na huwag kang panghinaan ng loob dahil pagsubok lang yan para lumakas ka."
pagpapagaan ng loob nito sa kanya. Napansin niya pa ang hawak nitong panyo na inaabot sa kanya kaya napabaling siya rito. Maraming salamat po. Sambit ni Enika nang tinanggap ang panyo. Ngumiti ang lalaki sa kanya at nang bumukas ang elevator ay lumabas na rin ito. Nang naisarado ang pinto ay bahagyang napayuko na lamang siya at napatitig sa hawak niyang panyo na may nakaborda pang pangalan na Philip. Anak, iha, huwag ka nang malungkot. Ayos lang yan. Pwede ka namang maghanap ng ibang trabaho. Sa ngayon, magpahinga ka lang muna ng ilang araw. Sambit ng kanyang ina at marahang hinawakan pa ang kamay niya. Ma, sa 5 taon kong pagtatrabaho bilang sekretarya niya, ganun lang kadali para gawin niya yun sa akin? Ang tanggalin ako sa trabaho? 5 taon na raw niyang tinitiis ang pagkakamali ko. Pati rin naman ako 5 taon ko na rin tinitiis ang pagiging masungit niya sa akin. Bakit ang mga mali ko lang ang nakikita niya? Hindi niya ba nakikita ang mga magandang nagawa ko sa kanya? Bulag ba siya? Mahabang sinabi ni Enika sa kanyang ina nang napapailing bago sinubo sa bibig ang isang buong itlog. Nasa pagkainan ng bahay sila ngayon para magtanghalian. 3 araw na nga ring unemployed si Enika. Anak, ang nangyari na. Kaya ang dapat mong gawin na lamang ay tanggapin ito at mag-focus ka sa hinaharap. Nakangiting sambit ng kanyang inang si Eloisa na ikinabuntong hininga na lamang niya. Si Eloisa Reyes ay ang ina niya, 46 na taong gulang, maaruga at mapagmahal. Gagawin ang lahat para sa nag-iisang anak. Kahit may edad na ito, ay maganda pa rin. Ang trabaho nito ay isang main vocalist ng banda sa isang bar. Nang umalis na rin ang kanyang ina para pumasok sa trabaho, ay naiwan siyang mag-isa sa bahay. Naisipan nga niyang maglinis sa loob ng kwarto niya. Pero habang abala siya sa paglilinis, ay nagpatugtog siya ng kanta ng Bini. Nang biglang nakita niya ang tripod na regalo ng kanyang ina nung birthday niya 5 years ago. Ilang sandali lamang ay gumuhit ang ngiti sa labi niya nang may naisip siyang gawin. Siguro it's time para gawin na rin ang matagal ko nang gustong gawin. Baka ito talaga ang para sa akin. Nakangiting sambit ni Enika habang hawak ang tripod. Bago siya nagsimula sa gagawin, syempre nagayos muna siya sa mukha para magmukhang maganda at fresh sa camera. Hindi na siya nag-abala pang magpalit ng damit dahil nasa bahay lang naman siya. Nang naayos na rin niya ang cellphone sa tripod, ay ngumiti siya sa camera at kumaway. What's up guys? This is Enika. And welcome to my first ever vlog. So, for today's video, napahinto bigla sa pagsasalita si Enika nang may napansin siya. Ay, ano ba yan? Hindi pa pala naka-on ang camera. Napapakamot sa ulong saad niya, kaya from the top siya. What's up guys? This is Enika and welcome to my first ever vlog. So for today's video, mag-house tour tayo. Sa ayaw at sa gusto nyo. Excited na ba kayong makita ang bahay namin? Kasi ako, excited na. So tara, simulan na natin. Masiglang saad ni Enika sa camera habang nasa labas siya ng bahay nila. Unang pinuntahan niya ang piggery nila sa likod ng bahay nila. Pero syempre, bago tayo pumasok sa loob ng bahay namin, ipapakilala ko muna sa inyong alaga naming baboy na si Mars. Saad nga niya sa camera at sabay pumasok ng piggery kung saan nakahiga sa semento ang alagang baboy nila. Mars, anong latest? Pagbibiro pang tanong ni Enika sa baboy nang nakalapit siya rito. Mars, mag-hi ka muna sa vlog ko. Nakangiting sambit ni Enika at sabay tinutok ang kamera sa mukha ng baboy. Pero tinitigan lang siya ng baboy na parang walang pakialam sa ginagawa niya. At kung nakakapagsalita lang ang baboy, baka nasabi na rin ito. Dinamay mo pa ako sa trip mo. Nagpapahinga ako Buntis yung alaga niyong baboy. Guys, buntis nga pala si Mars kaya kung gusto niyong bumili ng baboy, aba, magpa-reserve na agad kayo sa amin. Comment lang kayo sa may mga gusto Baling ni Enika sa camera. Pagkatapos niyang istorbohin ang buntis nilang baboy, ay tuluyang pumasok na rin siya sa loob ng bahay nila na akala mo naman mansyon para doon naman mag-vlog. Dahil sa ginagawa ni Enika ay lumalabas ang pagiging makulit at madaldal niya. Perfect na perfect ang pagiging vlogger sa kanya.
Ang first house tour vlog niya na puno ng katatawanan at kabaliwan. Pagsapit ng gabi ay in-upload ito ni Enika sa YouTube channel niya bago natulog. Kinabukasan, pag-open niya sa YouTube channel ay nagulat siya ng may 3 subscribers na agad siya at may 3 comments sa house tour vlog niya. Naging abot langit ang ngiti niya. Konting bagay lang masaya na agad si Enika, kaya walang basagan ng trip ito. Wow! May sumusuporta na kagad sa akin. Sino kaya ang mga to? Kuryosong tanong niya. Kasalukuyang nasa loob ng pigiri siya. Hinahaplos ang tiyan ng alagang buntis nilang baboy habang nakahiga ito sa semento. Ilang araw na lang manganganak na nga ito. Nang nag-scroll down si Enika sa comment section, ay unang napansin niya ang unang account ng kaibigan niyang si Ella. May vlogger na pala akong kaibigan. Mas okay na to kaysa magmukmuka. Love you! Basa nga ni Enika sa comment ng kaibigan. Napangiti siya sa comment ng kaibigan niya. Binasa naman niya ang pangalawang nag-comment. Wow, Mars! Sabi ng pangalawang nag-comment, nice vlog daw. Pero teka, Philip ang name ng account. Familiar din sa akin ang mukha ng profile picture niya. Ah, alam ko na. Siya yung nagbigay ng paniw sa akin nung nadatnan niya akong umiiyak sa loob ng elevator. Napangiti pa si Enika nang naalala ang kabutihang nagawa ng lalaki para sa kanya. Pero napawi lamang ang ngiti niya nang napansin ng ikatlong nag-comment. Mr. Pantropico? Anong klaseng dump account to? Fan din yata siya ng Bini. Pero yung comment niya, Mars, iba't ibang emoji. Hindi ko na alam kung natuwa, nagulat, kinilig, nagalit o naiyak ba siya sa vlog ko? Ang labo ng isang to? Napapailing pang sambit ni Enika. Nireplyan niya ang comment ng kaibigan niya at ni Philip para magpasalamat sa suporta sa unang vlog niya pero maliban sa isang nag-comment na si Mr. Pantropico. Dahil sa mixed emotions nito, kaya nilike na lang niya ang comment nito. Sa paglipas ng ilang araw ay dumating siya sa punto ng buhay na gusto niyang mag-level up sa pagiging vlogger at ang naisip niya ay pumunta sa probinsya para roon mag-travel vlog at para makapagbakasyon na rin kahit papano. Hindi naman nagdalawang isip ang kanyang ina na payagan siya kaya umalis nga siya para gawin ang gusto niya. Manong, hinto niyo po. Dito lang po ako. Baling ni Enika sa tricycle driver kaya napahinto ito. Nasa tapat nga sila ng isang abandonadong mansyon. Parang ilang dekada na rin na walang nakatira sa mansyon. Napapalibutan pa ito ng malalaking puno at malayo pa sa mga kapitbahay. Parang may naglalabasan pang mga multo tuwing gabi. Imbis na matakot si Enika, ay excitement ang naramdaman niya. Sigurado ka ba, Iha? Dito ka na bababa? Hindi makapaniwalang tanong ng tricycle driver sa kanya nang bumaba siya dala ang isang maleta niya. Nasa probinsya na nga siya. Opo, Manong. Dito na po ako. Ito po di ba yung abandonadong mansyon na pinag-uusapan ng maraming tao? Kaswal na tanong pa ni Enika sa tricycle driver. Oo, Iha. Ang sabi-sabi pa nga ng karamihan ay may multo raw tuwing gabi kaya walang nagbabalak pumasok sa abandonadong mansyon na yan. Nauutal pang sagot nito sa kanya dahil sa takot. Naku, Manong, baka haka-haka lang po yung may multo sa abandonadong mansyon. Natatawang sad ni Enika para maitago ang kaba. Nasa inyo na lang po yan, ma'am, kung maniniwala kayo sa amin o hindi. Saad ni Manong sa kanya bago siya iniwan itong mag-isa. Nadagdagan lamang ang kaba ni Enika nang napansing palubog na rin ang araw kaya medyo dumidilim na rin ang paligid. Matalahib din ang lugar kaya't nakakatakot maglakad mag-isa dahil baka may bigla na lang humablot sa'yo. Enika, hindi ba gusto mong lumabas sa comfort zone mo? Ito na yon, face your fears. Sambit nga ni Enika sa sarili. May nalalaman pa talaga siyang motivational quote sa gitna ng takot at kabang nararamdaman. Ilang sandali lamang ay inihanda na rin niya ang tripod at cellphone para magsimula ng mag-vlog sa nakakatakot na lugar. Pero heto siya, nakangiti sa camera. What's up guys? This is Enika and welcome to my vlog. Pasensya na kayo kung ngayon lang ulit ako nakapag-vlog. But anyways, alam niyo ba kung saan ako ngayon?
Siyempre hindi nyo alam kaya sasabihin ko para alam nyo. Nandito ko ngayon sa probinsya at kaharap ang isang abandonadong mansyon. Puno ng energy na saad ni Enika sa kamera at sabay ipinakita niya sa kamera ang kabuuan ng abandonadong mansyon. Tara, pumasok na tayo sa loob. Pabulong na sambit niya sa kamera nang may pasuspense pa sa boses. Pumasok na nga rin siya sa nakabukas na malaking gate at ang unang umago ng pansin niya ay ang malaking fountain sa gitna pero sira na rin ito kaya luma ng tingnan at halos mga tuyong dahon ng laman. Alam nyo guys kung hindi lang ito pinabayaan ng may-ari, maganda sana ang mansyon na to eh. Hindi sana. Napatigil bigla sa pagsasalita sa harap ng kamera si Erica nang nakarinig ng pagsigaw mula sa loob ng abandonadong mansyon. Guys, teka, bakit nakakarinig ako ng sigaw sa loob? Oh shucks, baka totoo ngang sabi-sabi ng mga tao sa lugar na to na may multo tuwing sumasapit ang gabi. Gulat na baling niya sa kamera nang napatakip na rin ang bibig. Pasensya na guys, hindi ko na yata may tutuloy ang pag-vlog dito. Maghahanap na lang ako ng ibang lugar. Mabilis na sad ni Enika at aalis na sana pero napahinto siya sa paghakbang nang nakarinig ulit ng malakas na sigaw. Tulong! May tao ba dyan? Tulungan niyo ako! Natrap ako sa loob ng banyo! Kumunot ang noo ni Enika sa narinig. Teka, parang pamilyar sa akin ang boses niya. Baka tao talagang natrap sa loob ng banyo. Paano kung mamatay siya sa loob? Eh di, konsensya ko pa dahil hindi ko siya tinulungan. Sa huli, ay pinili nga ni Enika ang pumasok sa loob ng abandonadong mansyon. Pagpasok nga niya sa loob ay bumungad sa kaniyang mga lumang kagamitan na maalikabok at maraming mga lawas sa paligid. May tao ba dyan? Tulungan niyo akong makalabas dito sa banyo. Rinig ulit ni Enika kaya't naalerto siya. Teka, bakit kaboses siya ni Sir Arthur? Imposible namang nandito siya sa loob ng abandonadong mansyon. Ano naman ang gagawin niya rito? Pagtataka ni Enika habang humahakbang siya kung saan nanggagaling ang boses. Nang nasa tapat na rin siya ng banyo ay napalunok muna siya ng laway bago nagsalita. Sino ka? Bakit nasa loob ka ng banyo ng abandonadong mansyon na to? Nauutal pang tanong ni Enika sa harapan ng pinto. Ilang segundang lumipas bago narinig ni Enika ang boses ng lalaki. Enika? Ikaw ba yan? Nagulat naman si Enika nang may napagtanto. Sir Arthur? Anong ginagawa niyo dyan sa loob ng banyo? At bakit nandito kayo sa abandonadong mansyon? Hindi makapaniwalang mga tanong ni Enika. Buksan mo muna tong pinto bago ko sagutin ang mga tanong mo. Halos 3 oras na akong trap dito. Desperadong sad ni Arthur. Subalit si Enika ay napatawat na pailing na lamang sa kanyang narinig. Sir naman, kapag humihingi po kayo ng tulong sa iba, always say the magic word para bukal sa aking puso na tulungan kayo. Right, guys? Baling pa ni Enika sa kamera. Makalipas nga ng ilang segundo ay narinig ni Enika ang magic word mula kay Arthur. Please, Enika. Mahinahong sambit ni Arthur. Nang narinig yun ni Enika, ay napangiti siya ng malapad at nag-thumbs up pa nga sa harap ng kamera. Oh, diba? Ganyan lang kasimple. Saad niya at sabay binuksan na ang pinto ng banyo. Nang nabuksan ito ng buo, ay bumungad nga sa kanya si Arthur na magulo ang buhok at pawisan ng noo pero kahit ganun ay guwapo pa rin naman ito. Sir, pumunta ka lang ba rito para magbanyo? Ang layo ng nilakbay niyo ah. From Manila to province? Ayos ka rin, sir. Natatawang saad ni Enika nang napapailing pa. Ngunit si Arthur ay hindi natawa sa sinabi niya bagkos na natili itong seryoso ang muka. Napahilot pa ito sa sentido bago siya binalingan. Nandito ako sa probinsya para magbakasyon, Enika. Nang biglang nasiraan ako ng sasakyan at sumakit pa ang tiyan ko kaya kailangan kong magbanyo. Wala akong nakitang ibang bahay maliban sa abandonadong mansyon na to. Pero nasarado biglang pintuan ng banyo kaya natrap ako rito. Maliwanag na ba? Paliwanag ni Arthur nang nakataas pa ang 2 kilay. Napakamot sa ulo si Enika. Ganun ba? Kumusta?
Nailabas mo ba ang dapat ilabas? Nahugasan mo rin ba ng maayos ang... Ang dami mo namang tanong, Enika. Huwag kang mag-alala. Nakapaglinis ako. May sabon at alkohol akong dala. Mabuti na lang may tubig sa gripo. Pero teka, may kasama ka ba? Bakit naririnig ko kanina na parang may kausap ka? Bahagyang napatingin si Enika sa camera bago binalingan si Arthur. Nagba-vlog ako ngayon. Mag-hi ka naman sa vlog ko. Nakangiting sinabi ni Enika at sabay kumaway pa sa camera habang sinasama na rin sa anggulo si Arthur. Pero napailing lamang ito sa kanya. Seryoso? Pumunta ka rito sa probinsya para lang mag-vlog sa abandonadong mansyon na to? Anong klaseng trip mo naman ito, Enika? Natatawang tanong ni Arthur at bakas din sa mukha na hindi ito makapaniwala sa pinaggagawa niya sa buhay. Kung gusto mong mag-vlog, bahala ka. Basta ako, aalis na ako sa abandonadong mansyon na to. Dagdag pa ni Arthur at hahakbang na sana ito para umalis sa harapan niya pero agad na hawakan niya ang braso nito kaya napahinto ito. Mamaya ka na umuwi, Arthur. Nandito ka rin naman. Bakit hindi mo na lang ako samahan sa pagbablog ko rito? Nakangiting sambit ni Enika. Kumunot ang noo ni Arthur. Arthur? Tama bang pagkakarinig ko? Tinawag mo akong Arthur? Hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. Napakibit balikat lamang si Enika. Bakit? May mali ba? Hindi naman nakita boss ngayon ah. At saka anong gusto mong itawag ko sa'yo? Indoy? Yan di ba ang palayaw mo? Indoy? Saad ni Enika. Nalaman nga niyang palayaw ni Arthur dahil sa lolo nito. Dahil sa sinabi niya ay naipalandas ni Arthur ang palad sa rurok ng buhok at binasapan nito ang labi. Inaasar mo ba ako, Enika? Iritadong baling ni Arthur sa kanya. Inaasar? Hindi kita inaasar, Arthur. Baka pikon ka lang talaga. Bakit ayaw mo sa palayaw mo? Ang cute nga ng Indoy eh. Nakangiting saad ni Enika. Napailing si Arthur at aalis na sana nang biglang hinigit ni Enika ang braso niya kaya hindi sinasadya ay nagkadikit pa ang mga braso nila. Guys, ito nga pala si Mr. Arthur Suarez, ang dati kong boss, ang nagtanggal sa akin sa trabaho bilang sekretarya. Kaya ayun, na-reject ang promotion ko. Pero pasis-pas kaya okay na ako ngayon. Nakangiting baling ni Enika sa camera habang nakapulupot pa ang isang kamay sa braso ni Arthur. Miss Reyes, pwede ba? Bitawan mo ang braso ko dahil aalis. Bago pa natapos ni Arthur ang sasabihin, ay napabaling lamang sila ni Enika sa harapan nila nang biglang may sumulpot na isang matandang babae. Mahaba ang buhok, maputi ang muka at nakasuot pa ito ng mahabang white dress. Napaatras naman silang dalawa sa pag-aakalang white lady ito. Naramdaman pa nga ni Enika ang pagkataranta ni Arthur. Pwede ba kayong sumama sa akin? Nang narinig nila yon ay napansin ni Enika ang sobrang kabatakot sa mukha ni Arthur. Bago pa siya makapagsalita ay agad na siyang iniwan ni Arthur. Kumaripas na nga ito ng takbo palabas ng mansyon. Napanganga na lamang si Enika habang pinagmamasdan ang pagtakbo nito. Aba, ang lalaking yun? Pagkatapos kong tulungan, iwan ba naman ako mag-isa rito? Hindi makapaniwalang sambit ni Enika pero ilang sandali lamang ay napabaling siya sa harapan ng nagsalita ulit ang matandang babae. Iha, halika na. Nang napansin ni Enika na dahan-dahan itong lumalapit sa kanya at para nga abutin pa nito ang isang kamay niya, ay kumaripas na rin siya ng takbo dahil sa takot. Naabutan pa nga niya si Arthur na malapit na rin sa pintuan. Pero sa hindi sinasadya ay nawalan siya ng balanse nang sumagi ang isang paa niya sa matigas na bagay. Nahablot niya pa ang dulo ng damit ni Arthur kaya ang ending ay dalawa silang napatumba sa sahig. Pero ang hindi inaasahan ni Enika ay nang pumaibabaw pa si Arthur sa kanya. Nanlaki pa ang mga mata niya nang napansin ang sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Hindi niya pa naiwasang mapatitig sa mapupulang labi ni Arthur. Napalunok pa siya ng laway at ramdam na rin niya ang pagkabog ng dibdib niya nang biglang nakarinig sila ng boses ng bata. Lola, may pumasok po sa loob ng mansyon at naglalambingan pa po sila rito oh. Pagsusumbong ng batang babae sa lola habang tinuturo pa sila. Nagulat naman si Enika kaya't
Dinakma niya ang mukha ni Arthur at sabay tinulak ito. Nang nakalis ito sa ibabaw niya ay tumayo agad siya mula sa pagkakahiga sa sahig. Bakit po kayo nandito sa loob ng mansyon namin para maglambingan? Wala po ba kayong bahay? Inosenteng tanong ng bata sa kanila habang may hawak itong isang maliit na manika. Ah, bata. Mali ang iniisip mo. Hindi kami nandito para maglambingan. Pero teka, Anong sinabi mo kanina? Lola? Takhang tanong ni Anika sa bata. Bago pa siya makapagsalita ulit, ay lumapit na rin sa kanilang matanda na pinagkamalan nilang white lady kanina. Iha, iho, bakit kayo tumatakbo? Pasensya na, natakot ba kayo sa akin? Baling ng matanda sa kanila. Lola, sino ba naman po ang hindi matatakot sa inyo? Parang white lady po ang itsura nyo ngayon. Napapakamot pang sambit ng bata. Ayos lang po. Pasensya na po kung tumakbo agad ako. Saad ni Arthur nang tumayo na rin mula sa sahig. Pasensya na rin po. Naunahan lang po ako ng kaba. Kayo po bang may-ari ng mansyon na to? Tanong ni Anika sa matanda. Oo, iha. Ako ang may-ari ng mansyon na ito. Tawagin niyo na lang akong Lola Gracia. Nakangiting pagpapakilala nito sa kanila. Si Lola Gracia ay 65 taong gulang, ang may-ari ng abandonadong mansyon. Medyo halata ang mga kulubot sa mukha pero may kagandahang taglay pa rin at sobrang puti ang balat. Negosyante, may-ari ng isa sa mga sikat na skincare products sa bansa. Bakit po naging abandonado ang mansyon na ito? Kuryosong tanong ni Arthur sa matanda. Napangiti si Lola Gracia at pinasadahan muna ng tingin ang kabuuan ng mansyon bago nagsalita. 30 taon na rin ang nakalipas simula nang pumanaw ang asawa ko, iho. Kaya 30 taon na rin naging abandonado ang mansyon na ito. Bale, nung pumanaw po ang asawa niyo, umalis na po kayo rito sa mansyon? Pahabol na tanong ni Anika. Tumango ang matanda sa kanya. Oo, iha. Sobrang nalungkot ako nang pumanaw ang asawa ko. Kaya hindi ko na naramdaman ang saya na tumira pa sa mansyon na ito. Lumuwas ako ng Maynila kasama ang 2 anak namin. Pero ngayong taon lang ay paminsan-minsan ng pagbisita ko rito. Dahil kahit papaano ay may mga masasayang alaala pa rin ang naiwan dito noong nabubuhay pa ang asawa ko. Paliwanag ng matanda. Iha, iho, nandito naman na kayo. Pwede niyo ba akong matulungan na mapaayos ang mansyon na ito na maibalik ang dating maganda at malinis sa loob ng ilang araw? Nako, ayos lang po sa akin. Go po ako dyan. Nakangiting saad ni Anika. Wala naman siyang ibang gagawin maliban sa pagbablog. Ikaw, iho, ayos lang ba sa'yo? Nako, baka may mahalagang gagawin at pupuntahan pala kayo. Pasensya na, inaabala ko pa kayo. Dahil sa sinabi ng matanda, ay agad siniko ni Anika ang tagiliran ni Arthur at binulungan. Arthur, pumayag ka na. Nandito ka lang naman sa probinsya para magbakasyon, kaya tulungan na natin si Lola Gracia para maibalik ang dating ganda ng mansyon niya. Kunot noong binalingan siya ni Arthur at bumulong din ito sa kanya. Anika, ang pagbakasyon ko rito sa probinsya ay para makapag-relax, hindi para magpakapagod. Tingin mo ba, mapapaganda agad natin tong mansyon ng ilang araw? Hindi, aabutin tayo ng ilang buwan. Napapailing pang bulong ni Arthur sa kanya. Baliw ka ba? Kaya nga tutulungan natin si Lola Gracia para matapos agad ng ilang araw. Huwag kang mag-alala, mag-i-enjoy ka rito. Akong bahala sa'yo. Bulong naman ni Anika nang may mapaglarong ngiti sa labi. Bago pa makaangal si Arthur, ay agad nang nagsalita si Anika para balingin si Lola Gracia. Payag po kaming tulungan kayo, Lola Gracia. Masayang sinabi ni Anika. Lumiwanag naman ang mukha ng matanda sa kanyang narinig. Talaga? Nako, maraming salamat talaga. Iha, iho. Pinalaki talaga kayo ng mabuti ng mga magulang niyo. Ilang sandali lamang ay napabaling silang lahat sa bata nang nagsalita ito. Yay! May mga kasama na rin po tayo, Lola.
Hindi na po tayo mahihirapan sa paglilinis dito. Masiglang sambit ni Chin. Sa huli, walang nagawa si Arthur kundi ang pumayag na lamang. Isa pa, sira ang sasakyan niya kaya hindi pa siya makakaalis sa lugar na ito. Lola Gracia, ayos lang po ba kung magbablog ako rito sa loob ng mansyon niyo? Pasensya na po kung nakapagsimula na akong mag-vlog kanina nang hindi nagpapaalam sa inyo. Nahihiyang sambit ni Enika sa matanda. Na-amaze naman ang matanda sa sinabi niya. Aba, vlogger ka pala, iha. Nako, ayos lang. Kahit mag-vlog ka pa araw-araw dito sa mansyon ko, ayos lang sa akin. Ano nga palang YouTube channel mo, iha? Nang makapag-subscribe na rin ako. Alam mo bang, mahilig din ako manood ng mga vlogs. Masayang kwento pa ng matanda sa kanya. Wow, talaga po? I-search niyo lang po ang buong pangalan ko sa YouTube, Enika Reyes. Nakangiting sinabi ni Enika. Ate Enika, i-tour ko po kayo sa loob ng mansyon ni Lola. Pero pwede po bang pa-shoutout muna? Baling ni Chin sa kanya. Napatawa naman si Enika sa sinabi ng bata. Oh sige, mag-shoutout ka muna bago mo ko i-house tour. Saad niya at sabay lumuhod pa ang isang tuhod para mapantayan ng bata. Shoutout po kay Kenneth, ang cute kong classmate. Gusto ko lang sabihin na crush kita. Kinikilig na pag-amin ni Chin sa kamera habang kumakaway pa. Nang narinig nila ang sinabi ng bata ay napatawa at napailing na lamang sila. Si Chin ay 7 taong gulang, grade 2 sa susunod na pasukan. Isa sa mga apo ni Lola Gracia. Makulit at bibong-bibong bata pero kung magsalita parang matured na ito. Sinamahan nga nito si Enika sa pag-tour sa loob ng mansyon kahit puno ng lawa at talikabok. Pagsapit ng 7:00 ng gabi ay naghapunan na rin sila sa dalang mga pagkain ni Lola Gracia. Nilinisan muna nila ang pagkainan kaya doon sila nagsalo-salo hanggang sa natapos silang kumain ay sinamahan na rin sila ng matanda sa magiging kwarto nila. Iha, iho, ito ang magiging kwarto nyo. Pansamantalang sa sahig na lang muna kayo matulog dahil sira na ang kama. Pero may dala akong mga comforter. Pwede nyong ilapag sa sahig kapag matutulog na kayo. Baling ng matanda sa kanila nang nasa loob na rin sila ng kwarto. At pasensya na rin kayo kung sa isang kwarto lang kayo matutulog. 2 kwarto lang kasi ang medyo maayos. Kaya kami naman ang apo ko ang matutulog sa isang kwarto. Yung ibang kwarto kasi rito, kailangan pa talagang ayusin at linisin pa. Dagdag pang paliwanag ng matanda sa kanila. Nako, ayos lang po Lola Gracia. Huwag po kayong mag-alala sa amin. Nakangiting sambit ni Enika sa matanda. Nang umalis na rin si Lola Gracia, ay silang dalaw na lamang ni Arthur ang naiwan sa loob ng kwarto. Nagsindi na rin sila ng kandila para kahit papano, merong liwanag. At least, may matutulugan na rin tayo ngayong gabi. Dito na ako. Ikaw, isang pwesto ka matutulog. Mabuti na lang malawak itong kwarto. Nakangiting sambit ni Enika at excited na rin siyang matulog pero si Arthur ay napailing sa kanya at parang gugustuhin yatang matulog sa labas. Oh, bakit napailing ka? Ayaw mo bang matulog dito? Ang arte mo ah. Sabi ni Enika nang nakapamewang. Sarkastikong napatawa si Arthur. Enika, hindi mo ba napapansin ang nasa paligid mo? Ang dumi ng sahig, maalikabok at ang daming lawa kung saan-saan. Makakatulog ka ba ng maayos sa ganitong klaseng kwarto? Napapailing na sinabi ni Arthur. Kung gusto mong matulog dito, matulog ka rito. Sa kotse na ako, matutulog. Dagdag pa nito sa kanya at sabay kinuha ang isang comforter sa kamay niya. Nasa tapat na rin ng pinto si Arthur at nakahawak pa sa doorknob pero bago pa ito makalabas ng kwarto, ay nagsalita si Enika. O sige, kung yun ang gusto mo, mabuti nga masasolo ko tong kwarto. Pero alam mo ba, may nasagap akong chismis dito sa lugar na delikado raw manatili sa labas tuwing gabi dahil may paggala-gala ng mga multo. Pananakot ni Enika kay Arthur na wala namang pawang katotohanan. Alam kong tinatakot mo lang ako. Baling ni Arthur sa kanya. Napakibit balikat si Enika. Kung ayaw mong maniwala, edi wag. Matutulog na ako. Nga pala,
Kung may kumaway sa'yo na multo, huwag mong lakasan ang pagsigaw mo para hindi kami maistorbo sa pagtulog, okay? Saad ni Anika at sabay nag-okay sign pa bago nilapag ang comforter sa sahig. Pagkatapos, nahiga na rin siya at pilit ipinikitang dalawang mata. Subalit ilang sandali lamang ay naramdaman niyang pagbuntong hininga ni Arthur. Idinilat niya pa ng konti ang isang mata at napansin niya niyang hindi lumabas ng kwarto si Arthur, bagkus ay nilapag nito ang comforter sa kabilang dulo para doon mahiga. Pasimpleng napangisi si Anika. Ang bilis mo palang mauto, Sir Arthur. Natatawang sambit ng isip niya. Makalipas ang ilang minuto ay dinalaw na rin siya ng antok. Gigising pa siya bukas ng maaga para ma-upload ang unang vlog niya rito sa probinsya dahil malakas ang signal sa lugar kapag maaga. Pero pagsapit ng 1:00 ng madaling araw ay nagising lamang siya nang nakaramdam ng parang may sumisiksik sa likod niya. Bahagyang humarap siya rito at nang idinilat niyang mga mata ay nagulat siya nang bumungad sa kaniyang mukha ni Arthur. Arthur? Ang luwag ng kwarto. Bakit nandito ka sa pwesto ko? Umusog ka nga ron, ang init-init na nga eh. Dumidikit ka pa sa akin. Iritadong sambit ni Anika at itinutulak nga niya ang dalawang braso ni Arthur pero hindi ito gumalaw. Nanatiling nakaharap pa rin ito sa kanya habang nakapikit ang dalawang mata. May dumadaan ng mga daga sa pwesto ko, kaya dito na ako matutulog. Napapaos na sambit ni Arthur nang nakapikit pa rin ang dalawang mata. Napabuga ng tawa si Anika. Para yun lang? Dumadaan lang naman pala sila at hindi ka naman kinakagat. Kaya bakit lumipat ka pa ng pwesto? Bumalik ka na nga doon. Pagtutulak ulit ni Anika kay Arthur nang napansing halos wala ng distansya sa pagitan nila pero natigil lamang ang pagtutulak niya nang hawakan bigla nito ang isang braso niya at idinilat pa ang mga mata. Kapag hindi ka titigil sa pagtutulak sa akin, hahalikan kita. Seryosong pagbabanta ni Arthur sa kanya. Bumilog naman ang bibig ni Anika sa narinig at napataki pa ng bibig sa pag-aakala na baka gawin nga ni Arthur ang sinabi. Pero kumunot lamang ang noo ni Anika nang nakitang bahagyang napatawa ito sa naging reaksyon niya. Akala mo naman hahalikan kita. Napapailing pang tanong ni Arthur sa kanya. Dahil sa narinig ni Anika ay umusbong bigla ang inis niya. Napataas pa siya ng 2 kilay bago nagsalita. At akala mo naman magugustuhan ko ang halik mo. Hindi nga kita gusto. Ang lakas ng tama mo ah. Yumakap ka lang sa akin, masasapak talaga kita nang wala sa oras. Galit na saad ni Anika. Bago pa makapagsalita si Arthur, ay tumalikod na agad siya. Si Arthur naman ay natahimik pero kalaunan ay napatawa at napailing na lamang habang nasa harapan ng likod ni Anika. Pagkatapos nga ng asaran nila, ay hinila na rin sila ng antok. Kinaumagahan, nagsimula na rin sila sa paglilinis ay inuna nila ang living room. Enjoy na enjoy pa nga sila sa paglilinis pero maliban sa isa nilang kasama dahil hirap na hirap ito sa pagpupunas sa malaking glass window. Arthur, labahan mo muna yung pamunas mo. Ang dumi-dumi na oh. Nagkakalatuloy ang mga dumi sa salamin. Hindi tayo matatapos nito. Baka abutin pa tayo ng ilang taon dito. Pagrereklamo ni Anika habang nakatungtong siya sa isang upuan para maabot ang pinaka-itaas na parte ng salamin. Bahagyang napatawa si Arthur sa sinabi niya. Napailing pa ito. Kung alam ko lang na ito lang palang gagawin ko sa probinsya, hindi na sana ako pumunta rito. Bad trip na sambit ni Arthur habang dinidiinan ang pagpupunas sa salamin. Dahil sa narinig ni Anika, ay napatigil siya sa pagpupunas. Nakapamewang pa siya nang binalingan si Arthur sa tabi. Aba, so nagrereklamo ka na ngayon. Dapat nga magpasalamat ka dahil sa mansyon na ito na ilabas mo sa banyo kagabi ang... Bago pa natapos ni Anika ang sasabihin, ay agad nang tinakpa ni Arthur ang kaniyang bibig. Ang daldal mo naman, hindi bibig ang ginagamit sa paglilinis, mga kamay. Iritadong baling ni Arthur sa kaniya habang tinatakpan pa rin ang bibig niya kaya todo pigla siya. Dahil sa pagtatalo nilang dalawa ay bigla nilang nawala ng balanse sa pagkakapatong sa upuan si Anika. Akala niya mahuhulog na siya sa sahig pero hindi niya inaasahan na tatama ang katawan niya sa magkabilang braso ni Arthur.
Nagulat pa silang dalawa sa nangyari. Namula naman biglang magkabilang pisngi ni Enika nang biglang may nagsalita sa harapan nila. Ate Enika, Kuya Arthur, maglilinis pa po ba kayo o maglalambingan na lang po? Nakangising baling ng bata sa kanila habang may hawak itong walis sa kamay. Nang narinig nila yon, ay agad siyang binaba ni Arthur sa sahig. Naku apo, hayaan mo na sila. Diyan din nagsimula ang pagmamahala namin noon ng lolo mo. Parang aso't pusa pa kami sa una pero nahulog din ang loob sa isa't isa. Nakangiting paliwanag ng matanda sa apo nito. Bago pa makapagsalita si Enika at Arthur, ay agad nang umalis ang dalawa sa harapan nila para ituloy naman ang paglilinis sa kusina. Nang silang dalaw na lang ang naiwan sa living room, ay nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila. Parang walang ni isa sa kanilang may kayang magsalita matapos ang sinabi ng matanda. Pero nang nagkatinginan sila, ay napatikim muna si Enika bago nagsalita. Labhan mo na nga yung pamunas mo para makapagsimula na ulit tayo sa paglilinis. Baling nga niya kay Arthur. Akala niya aalis na ito sa harapan niya para labhan ang pamunas. Pero nagulat siya nang hinigit nito ang isang braso niya. Dapat mo ring labhan na ulit ang pamunas mo. Kaya sabay na tayo. Saad nito sa kanya kaya wala siyang nagawa kundi labhan nila nang sabay ni Arthur ang pamunas nila sa likod ng mansyon kung saan may bomba. Makalipas ang ilang oras ng paglilinis nila sa living room, ay natapos din sila hanggang sa nakaramdam ng pagkauhaw si Enika. Parang gusto kong makainom ng buko juice. Lola Gracia, may mga puno po ba ng buko rito? Tanong ni Enika sa matanda habang nakaupo sila sa malinis na sahig para magpahinga. Napatigil sa pagpapaypay si Lola Gracia para balingan siya. Aba, oo naman iha. Marami ang mga puno ng buko sa likod ng mansyon na ito. Sagot nito sa kanya. Tara po Ate Enika, manguha po tayo ng bunga sa puno ng buko. Gusto ko po ring makainom. Pero ang problema po, sino nga akit sa puno para kumuha ng buko? Napapakamot pang tanong ni Chinchin sa kanya habang nakaupo rin ito sa sahig. Gumuhit naman ang ngisi sa labi ni Enika nang mapatingin siya sa gawin ni Arthur na nakatayo at nakasandal ang likod sa padera. Nakakrus pa ang magkabilang paa habang abala sa cellphone. Alam ko na kung sinong kukuha ng buko para sa atin. Nakangising baling ni Enika sa bata. Ilang sandali nga lamang ay niyaya nga ni Enika ang lahat na sumama sa likod ng mansyon para kumuha ng buko sa puno nito. Pero si Arthur ay wala pang idea kung bakit pumunta sila sa likod ng mansyon. Para maging masaya at exciting ang pagkukuha nila ng buko, ay naisipan pa ni Enika ang mag-vlog. What's up guys? It's me Enika and welcome to my vlog. Pagpasensyahan nyo na kung medyo pawisan ang mukha ko ngayon. Naglinis kasi kami kanina sa loob ng mansyon pero maganda pa rin naman ako, hindi ba? Masiglang baling ni Enika sa camera at nag-aura pa. But anyways, nandito kami ngayon sa likod ng mansyon para kumuha ng buko at may mga kasama ako rito. Guys, mag-hi naman kayo sa vlog ko. Saad ni Enika at sinama nga niya sa anggulo si Lola Gracia at Chinchin na masayang kumakaway sa camera. Habang si Arthur ay isang beses lang kumaway. Arthur, simulan mo na ang pag-akit ng puno. Ilagay mo itong itak na may pantali sa bewang para hindi ka mailang sa pag-akyat. Damihan mo sa pagkuha ng buko para sulit ang merienda natin. Nakangiting baling ni Enika kay Arthur. Si Arthur naman ay nagulat at hindi pa makapaniwala sa kanyang narinig. Anong sinabi mo, Enika? Papaakitin mo ako sa puno para kumuha ng buko? Seryoso ka ba? Oh, bakit? Alangan namang si Lola Gracia ang paakitin ko sa puno. Sige na, pumayag ka na. Isang beses ka lang namang mabubuhay sa mundo at ayaw mo bang makaranas ng pag-akit sa puno? Nakangiting saad pa ni Enika. Napailing si Arthur sa sinabi niya. Kuya Arthur, pumayag na po kayo. Huwag po kayong matakot sa pag-akit ng puno. Mas matakot po kayo kapag hindi kayo crush ng crush nyo. Sambit ni Chinchin na ikinatawa ni Enika at Lola Gracia. Pero si Arthur ay halos pagpawisan na kahit hindi pa umaakyat ng puno. Nang biglang sumingit na rin sa usapan si Lola Gracia. Iha, iho, para exciting.
Bakit hindi na lang natin gawing challenge ang pagkuha ng buko? Paramihan ang pagkuha ng buko sa loob ng 5 minuto. Kung sinong matalo sa inyong dalawa, siyang nakasign bukas para sa pagbubunot ng mga damo sa labas ng mansyon. At kung sino naman ang manalo, bibigyan ko ng cash prize na 20,000 pesos. Ano sa tingin nyo? Nakangiting suwestyon ng matanda sa kanila. Napangiti ng malapad si Enika at naging excited tuloy sa pag-challenge ng matanda dahil sa 20,000 pesos na cash prize. Challenge accepted po, Lola Gracia. Nung bata pa ako, inaakit ko rin ang puno ng buko na nasa likod ng bahay namin. Nakangiting kwento pa ni Enika. Wow! Ang exciting naman po ng pa-challenge nyo, Lola. Kuya Arthur, pumayag na po kayo. Sayang naman po yung 20,000 pesos. Baling ng bata kay Arthur. Lumapit naman si Enika kay Arthur para bumulong. Arthur, ipanalo mo muna to sa akin. Marami ka namang pera. Gipit kasi ako ngayon. At saka kung matalo ka, magbubunot ka lang naman ng mga damo sa labas ng mansyon. Kaya madali lang naman ang consequence. Bulungan niya kay Arthur. Ikaw ang magbubunot ng mga damo bukas dahil ikaw ang matatalo. Bulong naman ni Arthur sa kanya. Bahagyang nagulat si Enika sa narinig. Hoy Arthur, ang dami mo ng pera, milyon-milyon. CEO ka pa ng kumpanya niyo, kaya please lang. Bago pa natapos ni Enika ang sasabihin, ay umalis na si Arthur sa harapan niya para lapitan ng matanda. Pumapayag po ako sa challenge niyo, Lola Gracia. Matapang na sad ni Arthur kahit wala pa itong karanasan sa pag-akyat ng puno. Napataas naman ng 2 kilay si Enika sa sinabi ni Arthur. Napabaling siya sa kamera. Guys, hindi ako magpapatalo. Gagawin ko ang lahat para makuha ang 20,000 pesos kahit ano pa man ang mangyari. Team Enika, let's go! Pagpapalakas ng loob ni Enika sa sarili. Ilang sandali lamang ay nagsimula na rin ang palaro ni Lola Gracia. Si Enika nga ang unang umakyat sa puno. Hindi naman nahirapan si Enika sa pag-akyat dahil nung bata pa siya, sanay na nga siya sa pag-akyat ng mga puno. Go Ate Enika! Kaya niyo po yan! Sigaw ni Chinchin habang hawak nito ngayon ang tripod para videohan siya. Nang nasa tuktok na rin siya ng puno ay sunod-sunod agad ang paghampas niya ng itak, kaya sunod-sunod din ang paghulog ng mga buko sa lupa. Minabuti nga ni Enika na maraming makukuha niyang buko sa loob ng 5 minuto. Nang natapos ang oras, napangiti siya dahil alam niyang naparami ang nakuha niyang buko. Tagaktak ang pawis ng noo niya nang bumabarin siya mula sa puno. Ayos ka, iha! Ang dami mong nakuhang buko 10 lahat! Masayang sinabi ng matanda nang binilang ito. Mukhang pera lang po, Lola Gracia, kaya naparaming kuha ko ng buko. Saad ni Enika nang pinupunasan ng pawis sa noo. Nako, Kuya Arthur, galingan niyo po. Ang galing kumuha ng buko ni Ate Enika. Mas damihan niyo pong pagkuha, baka kayo magbubunot ng mga damo bukas. Baling naman ni Chinchin kay Arthur. 5 minutong oras? Kahit doblehin ko pang nakuhang buko ni Enika. Mayabang pang sinabi ni Arthur pero sa kaloob-looban ay kinakabahan na pala siya. Ate Enika, bago po magsimula si Kuya Arthur, ano po ang message niyo sa kanya? Baling ni Chinchin sa kanya nang tinapat ang kamera sa mukha niya. Ang masasabi ko lang sa Kuya Arthur mo ay punasan niya muna ang pawis niya sa noo. Hindi pa nga siya nagsisimula sa pag-akit sa puno pero pinagpapawisan na agad siya. Mapang-asar pang sinabi ni Enika bago binalingan si Arthur. Napailing at napatawa na lamang si Arthur para maitago ang kabang nararamdaman. Sa tanang buhay niya hindi pa siya na-pressure kahit sa pagiging CEO pero ngayong araw parang dito pa yata nakasalalay ang buhay niya sa pag-akit lang ng puno ng buko. Iho, simulan mo nang umakyat. Bilisan mo, tumatakbo ang oras. Sigaw ni Lola Gracia, kaya sinimula na rin ni Arthur ang pag-akyat ng puno. Sa simula'y medyo nahirapan pa siya sa pag-akyat pero nang nasanay agad ang mga paa niya ay bumilis ang pag-akyat niya. Lumakas pa ang kumpiyansa niya sa sarili na mananalo siya ngunit nang nasa rurok na rin siya para simulan na ang paghampas ng itak para makapitas ng buko, ay nagulat na lamang siya at napasigaw ng may dumapong isang tabili sa braso niya.
isang uri ng butiki na kulay berde. Nang napansin niyang may dadapo pang isang tabili sa katawan niya, ay agad na siyang bumaba mula sa itaas ng puno dahil sa sobrang takot. Iho, ayos ka lang ba? Bakit sumigaw ka bigla at bumaba agad ng puno nang walang napipitas na buko? Paano ba yan? Talo ka na. Dahil nasabi ko kanina sa inyo na bawal bumaba hanggat hindi pa nauubos ang 5 minuto. Paglapit ni Lola Gracia kay Arthur, may isang malaking uri po ng... Hindi natapos ni Arthur ang sasabihin nang biglang niyakap siya ni Enika nang lumapit din ito sa kanya. OMG! Thank you dahil nagpatalo ka, Arthur. Ang bait mo pala. Akala ko nababalutan ng kasakiman ng pagkatao mo. Masayang bulong ni Enika. Nang humiwalay na rin si Enika sa pagkakayakap kay Arthur, ay halos hindi pa ito makagalaw sa kinatatayuan. Parang mas nagulat pa yata ito sa yakap ni Enika kaysa sa dumapong tabili kanina sa braso niya. Guys! Nanalo tayo! Akalain niyo yun? Pumunta lang ako rito sa probinsya para mag-vlog pero may 20,000 pesos na agad. Masayang baling ni Enika sa kamera sa hawak niyang tripod. Ilang sandali lamang nang natapos ang palaro ni Lola Gracia, ay naisipan na rin nilang magmeryenda ng buko. At dahil si Arthur ang talo, ay ito pang inutusan nilang pagbiyakin ng buko. 50,000 subscribers? Gulat na sambit ni Enika nang tiningnan ang YouTube channel niya. Halos mabilaukan pa nga siya sa iniinom niyang buko juice. 3 subscribers pa lang meron siya noon pero ngayon, 50,000 subscribers na agad at nagulat pa siya nang nakitang nag 100,000 views agad ang in-upload niyang vlog kaninang umaga. Lola Gracia, Chin, Arthur, success ang naging abandonadong mansion tour vlog ko kagabi. Umabot agad ng 100,000 views. Masayang pagbabalita niya sa mga ito habang nakaupo silang lahat sa ilalim ng puno at umiinom ng buko juice. Talaga, iha? Teka, panoorin ko nga rin. Masayang saad ng matanda. Ang galing nyo naman po, Ate Enika. Magiging sikat na vlogger na po kayo. Nakangiting sinabi ni Chin. Bagay daw tayong dalawa. Sambit naman ni Arthur at napatawa pa habang binabasa ang nasa comment section. Enjoy na enjoy nga ito sa pagbabasa ng mga comments at parang hindi magbubunot ng mga damo bukas. Kumunot ang noon ni Enika at napatingin din tuloy siya sa comment section. Nagulat din siya nang nakitang libo-libo ang comment. Halos siniship silang dalawa ni Arthur ng mga netizens. May pa-hashtag pang Katur Love Team. Aba, iha, sabi ng mga netizens sa comment section, sana kayo na lang daw ang magkatuluyan ni Arthur. Bagay na bagay daw kayong dalawa. Isang vlogger na in love sa dating boss niya nang nakita muli sa abandonadong mansyon. Kinikilig pang saad ng matanda. Sabi pa ng isang lalaking nag-comment, kapag nagkatuluyan kayo, magpapakalbo na raw siya. Natatawang basa pa ni Lola Gracia sa nag-comment. Napatawat na pailing na lamang si Enika, pero hindi niya naiwasan ang pamumula ng pisngi. Uy, si Ate Enika kinikilig. Gusto niyo po si Kuya Arthur, no? Namumula pong magkabilang pisngi niyo eh. Panunokso ni Chin sa kanya. Agad namang tinakpa ni Enika ang magkabilang pisngi niya. Kinabahan pa siya't baka mahalata ni Arthur pero nakisakay pa nga ito sa tuksuhan. Enika, hindi naman kita masisisi kung may gusto ka sa akin. Panunokso nga ni Arthur sa kanya nang may mapaglarong ngiti sa labi. Napataas ng 2 kilay si Enika. Anong sinabi mo? Gusto kita? Baka ikaw may gusto sa akin. Masayang-masaya ka pa nga dyan nang malaman mong maraming netizens ang nagsasabing bagay tayong dalawa. Baka nakakalimutan mo, Arthur. Magbubunot ka ng mga damo bukas sa labas ng mansyon. Pangaasar ni Enika. Dahil sa sinabi niya, ay natahimik si Arthur. Ibinalik naman niya ang pansin sa pagbabasa ng mga comments nang biglang may umagaw ng pansin niya. Aba, sa wakas, may matinuring na comment si Mr. Pantropico. Ang sabi niya, ang cute ng vlogger. Nakangiting basa nga ni Enika at bahagyang kinilig pa sa simpleng comment nito. Sino kaya itong Mr. Pantropico? Kuryosong tanong ni Enika. Nang nag-angat siya ng tingin, ay nagtama ang mga mata nila ni Arthur pero
agad din itong nag-iwas ng tingin sa kanya. Kinabukasan, nagbunot nga si Arthur ng mga damo sa labas ng mansyon bilang consequence sa pagkatalo nito sa palaro ni Lola Gracia kahapon. Halos malalaki ang mga damo kaya't gumamit na rin siya ng bulo. Medyo mainit na rin ang panahon kaya tagaktak na ang pawis ang buong katawan niya. Iha, painumin mo muna ng tubig si Arthur. Kawawa naman yun. Kanina pa nagbubunot ng mga damo sa gitna ng init ng araw. Saad ni Lola Gracia nang lumapit ito sa kanya habang abala siya sa pagmamap sa sahig. Bago pa siya makapagsalita ay ibinigay na nito sa kanyang isang baso na may lamang tubig at itinulak siya palabas ng mansyon. Kaya walang nagawa si Anika kundi lapitan si Arthur. Arthur, magpahinga ka muna sandali at uminom ng tubig. Ilang oras ka na rin nagbubunot ng mga damo dyan. Saad ni Anika nang nakalapit kay Arthur. Napatigil naman sa ginagawa si Arthur. Tumayo ito at humarap sa kanya. Nang napansin niyang nakatitig ito sa hawak niyang baso, ay inilahad niya ito pero kumunot lamang ang noo niya nang bahagyang napatawa si Arthur. Anika, madumi ang kamay ko dahil maputik ang lupa. Pwede bang ilapit mo na lang sa bibig ko ang baso para makainom ako? Pakiusap ni Arthur. Napabuntong hininga si Anika bago humakbang. Nang nakalapit na rin siya lalo kay Arthur, ay bahagyang tumingkad siya para maitapat ang baso sa labi nito. Halos pagpawisan na rin siya dahil sa tensyong nararamdaman dahil sa sobrang lapit nila sa isa't isa. Hindi niya panaiwasang mapalunok ng laway sa tuwing gumagalaw ang Adam's apple ni Arthur. Sa bawat paglagok ng tubig nito, pati puso niya nagwawala na rin ngayon na parang baliw. Dahil na rin sa panginginig ng kamay niya ay hindi sinasadyang naigalaw niya ang baso kaya tumulo ang ilang tubig sa damit ni Arthur. Nagulat naman si Anika sa nangyari. Nako, pasensya na. Nabasa ko pang damit mo. Natatarantang sambit ni Anika nang nakitang nabasa ang damit ni Arthur. It's fine, Anika. Pero si Anika ay nanlaki ang mga mata nang naghubad pa ng damit si Arthur. Kaya lantad sa harapan niya ngayon ang matipunong pawisang dibdib nito. Parang siya rin tuloy nakaramdam ng pagkauhaw. Aba, sa harapan ko pa talaga naghubad ka. Inis na sambit ni Anika para maitago ang pagwawala ng puso. Napatawa si Arthur sa sinabi niya. Bakit? Ayaw mo bang paharap akong maghubad? Anong gusto mo? Patalikod ako maghubad para kita mo ang likod ko? Pilosopong tugon ni Arthur sa kanya. Bumilog naman ang bibig ni Anika at napahawak na rin siya sa bewang. Alam mo Arthur, mas mabuti nang tapusin mo na yung pagbubunot mo ng mga damo kung ano-ano ng mga sinasabi mo dyan. Usal ni Anika at inirapan pa nga niya si Arthur bago umalis sa harapan nito. Nang nakabalik na rin siya sa loob ng mansyon ay napasandal siya sa pader at napahawak pa sa puso niya nang maramdamang mabilis pa rin ang pagtibok nito. Delikado ka na talaga Anika. Sambit niya sa sarili at napapikit na lamang ng mariin. Pagsapit ng gabi, nasa loob na rin sila ng kwarto para matulog. Kakatapos pa lang nilang maghapunan. Nang napansin ni Anika na matutulog na si Arthur sa nilapag nitong comforter sa sahig, ay hinawakan niya ang braso nito, kaya napabaling ito sa kanya. Mamaya ka na matulog. Nasugatan ang kamay mo kanina sa pagbubunot ng mga damo, kaya gamutin natin yan. Mabuti na lang may dalang first aid kit si Lola Gracia. Okay lang Anika. Hindi naman malalim ang sugat kaya gagaling agad to bukas. Pagtanggi ni Arthur. Pero si Anika ay hinila pa rin ang isang braso ni Arthur para paupuin ito sa sahig kung saan malapit ang kandila. Umupo ka. Seryosong saad ni Anika. Si Arthur naman ay napabuntong hininga bago sinunod ang gustong mangyari ni Anika. Nang umupo na rin sila sa sahig ng magkaharap ay marahang kinuha ni Anika ang kaliwang kamay ni Arthur para gamutin ang sugat nito. Bakit mo to ginagawa? Concern ka ba sa akin, Anika? Kuryosong tanong ni Arthur nang may ngiti sa labi. Napatikim muna si Anika bago nagsalita. Oo, concern ako. Concern din naman si Lola Gracia at Chinchin sa'yo. Tugon ni Anika habang abala sa paggagamot sa sugat sa kamay ni Arthur, gamit ang bulak at betadine.
Hindi naman naiwasang mapatitig ni Arthur sa mukha ni Anika na seryosong ginagamot ang sugat niya. Sa 5 taong kilala niya si Anika bilang sekretary niya dati, ay ngayon lang sila nagkaroon ng interaksyon ng ganito. Hindi niya inaasahan na gagaan ang pakiramdam niya sa dalaga. Kung hindi sila nagkita sa abandonadong mansyon na ito, ay hindi niya makikilala ng lubusan si Anika. "Huwag mo akong titigan ng ganyan, baka matunaw ako sa mga titig mo." Sambit ni Anika habang abala pa rin sa paggagamot sa sugat niya. Bahagyang napatawa na lamang si Arthur. "Nga pala, kumusta na si Lolo, Ramon?" Tukoy ni Anika sa lolo ni Arthur na tumulong sa kanya noon para maging sekretarya siya nito. Sumeryoso bigla ang mukha ni Arthur na parang may mahalaga itong sasabihin sa kanya. "Actually, Anika, hindi ako nagpunta rito sa probinsya para lang magbakasyon. Ikaw ang..." Bago pa na ituloy ni Arthur ang idudugtong, ay bigla na lang kumidlat. Kaya napatakipabigla ng 2 tenga si Anika. Uulan pa yata ngayong gabi. Nang naging sunod-sunod ang malakas na pagkulog sa kalangitan, ay napansin ni Arthur ang takot sa mukha ni Anika. Kaya lumapit siya rito at parang may nagtulak pa sa kanya na yakapin si Anika para pakalmahin ito. Pasensya na. Simula ng bata ako, takot na talaga ako sa mga kulog." Nauutal na sambit ni Anika. Mahigpit pa ang pagkakahawak sa braso ni Arthur. "Hindi mo na kailangang matakot dahil nandito ako." Pagpapakalma ni Arthur sa kanya habang yakap pa rin siya. Nang natigil na rin ang mga kulog at kidlat sa kalangitan, ay kumalma na rin ang sistema ni Anika. "Salamat." Sambit ni Anika at akala niya kakalas na sa pagkakayakap si Arthur pero nanatili pa rin itong nakayakap sa kanya. Magsasalita na sana ulit siya pero hindi niya naituloy nang biglang bumukas ang pintuan at nagulat nga sila nang bumungad si Chinchin kaya agad silang kumawala sa pagkakayakap sa isa't isa. Ay, sorry po. Nakalimutan ko pong kumatok muna. Yayayain ko lang po sana kayong maglaro ng jackstone pero bukas na lang po pala. Naglalambingan po pala kayo. Nakangiting sambit ni Chinchin ang napapakamot pa sa ulo. Isinarado nga ulit nito ang pintuan. Agad naman silang napatayo mula sa pagkakaupo sa sahig at halos hindi pa magkatinginan dahil nahuli sila ng bata na magkayakap. Baka magsumbong pa ito sa lola at kung ano pa ang isipin. Ibabalik ko lang tong first aid kit kay Lola Gracia. Nagamot ko naman ang sugat mo." Mabilis na saad ni Anika nang hindi binabalingan si Arthur. Lumabas nga agad siya ng kwarto. Sa mga sumunod na araw, patuloy pa rin ang paglilinis nila sa loob ng mansyon. Mas nakilala na nga nila ng lubusan ang isa't isa. Hindi pa nila inaasahan na mag-i-enjoy sila sa pananatili sa probinsya at sobrang masaya at payapa ang buhay. Malayo sa magulo at maingay. Sunod-sunod nga rin ang pag-upload ni Anika ng mga vlogs bilang probinsyana girl. Pataas ng pataas ang subscribers niya at pati rin views kaya masayang masaya siya. Hanggang sa nayaya nga ni Anika ang lahat na maligo sa ilog at may naisip pa siyang kabaliwan para sa gagawin niyang vlog ngayong araw. Lola Gracia, sobrang linis at lawak naman ang ilog dito. Ang sarap sa pakiramdam. Sa susunod na araw, maligo po ulit tayo dito. Masayang sinabi ni Anika habang nasa ilog na rin sila naliligo. Aba, oo naman iha. Sa susunod na araw, maliligo ulit tayo rito. Nakangiting baling ng matanda sa kanya. Ilang sandali lamang ay nailipat ang tingin ni Anika kay Arthur kung saan medyo malayo ito sa pwesto nila. Abala nga ito ngayon sa pagbabasa ng buhok. Iha, gagawin mo na ba ang prank? Pabulong na baling ni Lola Gracia. Ate Anika, excited na po ako sa gagawin natin. Excited ni sambit naman ni Chinchin sa kanya. Sumilay ang mapaglarong ngiti ni Anika bago simula na rin ang naging plano niya at kakonsyaba nga niya si Lola Gracia at Chinchin. Guys, ihanda ko lang ang mga pagkain natin. Sigaw ni Anika sa lahat. Nang napabaling si Arthur sa kanya, ay bahagyang tumango lang ito bago ibinalik ang pansin sa pagligo sa ilog at wala nga itong idea sa gagawin niyang kabaliwan.
Pasimpleng nag-okay sign at kumindat naman siya kay Lola Gracia at Chin. Nang bumalik siya sa maliit na kubo, ay imbis na ihanda niyang mga pagkain sa mesa, ay kinuha niyang isang laruang crocodile head remote control. Hindi pa nga siya nagsisimula sa prank niya para kay Arthur, ay tawang-tawa na agad siya. Pasensya na Sir Arthur, gusto ko lang mag-enjoy tayo rito ngayong araw. Natatawang sambit ni Anika. Bumaling siya sa kamera. Guys, sisimulan na natin ang prank. Tara! Pasimpleng lumabas nga ng maliit na kubo si Anika nang hindi nahalata ni Arthur. Pasikretong lumapit siya sa ilog para mailagay ang laruang ulo ng buwaya. Nang napansin niya ni Lola Gracia at Chin ay natatawang napatango ang mga ito sa kanya. Nagtago naman sa malaking puno si Anika at sinimulan nga rin niyang paggalawin ang ulo ng buwaya sa ilog papalapit kay Arthur na enjoy sa ilog. Ilang sandali lamang nang nakalapit na rin ang ulo ng buwaya sa pwesto ni Arthur ay agad nga itong napasigaw sa pag-aakalang totoong buwaya ito. Buwaya! May buwaya sa ilog! Pagsisigaw nga ni Arthur dahil sobrang gulat at takot. Si Lola Gracia at Chin naman ay nagpanggap na nagulat din at agad umahon nga silang lahat sa ilog. Habang si Anika naman ay tawang-tawa sa naging reaksyon ni Arthur. Hindi na nga rin naiwasan ni Anika ang mapaluha at mapahawak sa tiyan. Napapaiyak na tuloy ako sa sobrang tawa ko sa iyo, Sir Arthur. Natatawang sambit ni Anika habang pinapahiran ang naglalabasan ng mga luha. Subalit makalipas lang ang 3 minuto, ay natigil ang tawa niya nang narinig ang boses ni Arthur mula sa likod. Tapos ka na bang tumawa? Nang napalingon siya, ay nagulat nga siya. Halos mawalan siya ng balanse sa pagkakatayo pero mabuti na lang napahawak agad siya sa puno. Napalunok pa siya ng laway nang nakitang seryosong mukha ni Arthur. Para may tago ang kabang nararamdaman, ay ngumiti siya sa harapan nito. It's a prank! Akala mo ba totoong buhaya yon? Isang laruan lang yon. Nga pala, nasan si Lola Gracia at Chin? Tanong pa ni Anika nang napansing biglang nawala ang dalawa. Prank? Usal ni Arthur at sabay napatawa at napailing. Pinasadahan din ng palad ang basang buhok nito. Oo, prank nga lang. Sige, maiwan na kita baka gusto mo pang maligo sa ilog eh. Babalik na ako sa mansyon. Saad ni Anika at aalis na sana sa harapan ni Arthur pero nagulat siya nang bigla siyang buhatin gamit ang magkabilang braso nito. Arthur, anong ginagawa mo? Ibaba mo ko! Babalik na ako sa mansyon! Sigaw ni Anika pero si Arthur walang pakialam. Buhat pa rin siya nito. Nang nasa ilog na rin sila, ay doon lang siya ibinaba nito kaya nabasa ulit ang buong katawan niya. Sobrang lamig ng tubig kaya babalik na ako sa mansyon! Usal ni Anika at aahon na sana sa ilog pero bigla na lang hinawakan ni Arthur ang bewang niya. Nagulat pa siya nang hinapit nito ang bewang niya. Nang magkaharap sila, ay hindi niya sinasadya na mapahawak sa basang dibdib ni Arthur. Nang nagkatinginan sila ay bigla na lang nagwala ang puso niya. Pati ang pamumula ng magkabilang pisngi niya ay ramdam na rin niya. Hindi ka pa pwedeng umalis. Napapaos na sambit ni Arthur sa kanya. Kumunot ang noo ni Anika. Bakit? Natatakot ka ba na may totoong buhaya rito? Natatawang tanong ni Anika pero natigil lamang ang tawa niya sa sunod na sinabi ni Arthur. Hindi ba pwedeng gusto pa kitang makasama rito? Dahil sa sinabi ni Arthur ay bahagyang nagulat si Anika. Ramdam na rin niya ngayon ang sobrang pagbilis ng tibok ng puso niya na parang aatakihin pa yata siya nang wala sa oras. Pero sinungaling siya kung hindi niya aminin sa sarili na nahuhulog na nga ang loob niya kay Arthur. Ang totoo niyan ay matagal na nga niyang crush si Arthur. Simula nang nagtrabaho siya dati bilang sekretary nito, ay hanga na nga siya sa pagiging magaling at masipag nito sa trabaho. Mas lumalim nga lang ang nararamdaman niya nang nagkita muli sila at sa paninirahan nila ng ilang araw sa mansyon ni Lola Gracia, ay nakilala niya pa ito ng lubusan. At hindi nga niya inaasahan na mas lalalim pa ang nararamdaman niya. Natigil lamang si pag-iisip si Anika nang napansin niyang napatitig si Arthur sa labi niya. Pero bago pa mailapit ni Arthur ang mukha nito sa kanya,
ay bigla na lang nakarinig sila ng pag-click ng camera. Pagbaling nila sa harapan, ay nakita nga nila si Chinchin na may hawak na camera at kinukuhanan sila ng litrato. Lola, ang sweet po ni Kuya Arthur at Ate Enika. Bagay na bagay po sila, di ba? Baling ni Chinchin sa lola. Oo, apo. Bagay nga silang dalawa. Parang nakikita ko nga sa kanila ang pagmamahalan namin noon ng lolo mo. Nakangiting tugon naman ni Lola Gracia sa apo nito. Nang narinig yun ni Enika at Arthur ay napangiti na lamang sila sa isa't isa habang kinukuhanan ulit sila ng picture ni Chinchin. Sa paglipas ng ilang linggo ay natapos na rin ang paglilinis nila sa loob at labas ng mansyon. Malinis at maganda na itong tingnan ngayon. Halos lahat ng mga gamit ay bago na rin dahil sa mga binili ni Lola Gracia. Pinaghalong classic at modern ang itsura ng mansyon ngayon. Iha, iho, maraming salamat sa inyo dahil tinulungan niyo ako para maibalik ang ganda ng mansyon. At bilang pasasalamat ko sa inyo ay may munting regalo ako para sa inyo at sanang mag-enjoy kayong dalawa. Nakangiting baling ni Lola Gracia sa kanila. Regalo? Anong klaseng regalo po, Lola Gracia? Nakangiting tanong ni Enika. Kasalukuyang nasa labas nga sila para pagmasdan ang kabuoang ganda ng mansyon. Nasa itaas, iha. Nang nasabi yun ni Lola Gracia, ay kumunot ang noo niya pero nang tumingala ang matanda sa kalangitan, ay napatingala na rin siya at napatakip na lamang ng bibig nang nakita niyang may isang helicopter ang pababa ngayon sa malawak na bakuran. OMG! Sasakay po ba kami ni Arthur sa helicopter para mamasyal sa Himpapawid? Gulat na baling ni Enika sa matanda. Napatawa si Lola Gracia sa naging reaksyon niya. Oo, iha. Ganun na nga. Nang narinig yun ni Enika, ay naiyugyug niya pa ang dalawang balikat ni Arthur. Arthur, narinig mo yun? Sasakay tayo sa helicopter. Sa mga movie ko lang to napapanood pero ngayon mararanasan ko na. Masaya at excited na sinabi ni Enika. Ngayon, mararanasan mo na rin, Enika. Nakangiting sambit ni Arthur sa kanya. Ilang sandali lamang ay lumanding na rin ang helicopter sa malawak na bakuran kaya napabaling sila rito. Bumaba na rin ang isang piloto na si Lucas Sarmiento. 32 taong gulang, unang apo ni Lola Gracia sa panganay niyang anak. Pinakilala nga ni Lola Gracia si Lucas kina Enika at Arthur. Iho, Lucas, ikaw nang bahala sa kanila. Nakangiting baling ni Lola Gracia sa apo nitong piloto. Don't worry la, ako na pong bahala sa kanila. Nakangiting tugon naman ito. Iho, Arthur, good luck. Baling naman ni Lola Gracia kay Arthur at sabay kumindat pa ito. Kumunot naman ang noo ni Enika sa naging pagkindat pa ng matanda kay Arthur pero hindi na lamang niya ito pinansin dahil excited na nga siyang sumakay sa helicopter. Ingat po kayo! Sambit naman ni Chinchin sa kanila. Nang nasa loob na rin sila ng helicopter, ay pinasuot nga sila ng aviation headset ni Lucas at nang nasa Himpapawid na rin sila, ay hindi nga mabura ang ngiti sa labi ni Enika habang tumitingin siya sa mga tanawin sa ibaba. Arthur, ang ganda ng tanawin oh! Manghang sambit ni Enika nang natanaw nilang Chocolate Hills. Yes, ang ganda nga. Saad naman ni Arthur pero kay Enika nga ito nakatingin. Baka hindi na ako nito makatulog ng maayos mamayang gabi dahil sa sobrang saya ko ngayon. Saad ni Enika habang nakatingin pa rin sa labas ng bintana ng helicopter at tanaw ngayon ang karagatan. Subalit nang natanaw na rin nila ang buhangin ay unti-unti na ring bumababa ang helicopter pero kumunot lamang ang noo ni Enika nang may napansin siya sa buhangin. Nang nabasa niya pa ito, ay napataki pa siya ng bibig at gulat pang napabaling kay Arthur. Arthur, anong ibig sabihin nito? Huwag mo sabihin ikaw ang nagplano nito. Gulat na tanong ni Enika nang bumaba na rin ng helicopter sa buhangin. Ako nga, Enika. Nakangiting sagot ni Arthur. Bumilog naman ang bibig ni Enika sa narinig. Hindi pa nga siya makagalaw sa kinauupuan, kaya si Arthur na mismo ang nagtanggal ng seatbelt niya.
Nang natanggal ang seatbelt sa katawan niya, ay hinawakan ni Arthur ang isang kamay niya at sabay silang lumabas sa helicopter. Paano ba namang hindi magugulat si Enika kung may mabasa ka sa buhangin na, "Will you be my girlfriend?" Enika, hindi ko pa nasabi to sa'yo pero ang totoong dahilan talaga kung bakit pumunta ako rito sa probinsya ay dahil sa'yo. Pag-aamin ni Arthur sa kanya. Dahil sa akin? Bakit? Hindi pa makapaniwalang tanong ni Enika. Nang nalaman ni Lolo na tinanggal kita bilang sekretarya ko, nagalit siya. Napailing at bahagyang napatawa si Arthur. Gusto niyang bigyan pa kita ng pagkakataon, pero hindi ko inaasahan na mahuhulog pa ang loob ko sa'yo sa pananatili rito sa probinsya. Dagdag pa ni Arthur nang hindi binibitawan ang titig sa kanya. Si Enika naman ay halos lamunin na sa sobrang kilig na nararamdaman dahil sa huling sinabi ni Arthur. Pero mas nag-ingay pa ang puso niya sa sunod na sinabi nito. Gusto kita, Enika. Alam kong ang bilis ng pangyayari pero hindi ko lang mapigilan tong nararamdaman ko sa'yo. Kaya gusto kong itanong to sa'yo ngayon ng harapan. Will you be my girlfriend? Puno ng emosyong tanong ni Arthur. Napangiti si Enika kasabay ng pag-ihip ng simoy ng hangin at sunod-sunod na paghampas ng mga alon sa harapan nila. Puno nga rin ng saya ang puso niya, kaya binitawan na rin niya ang mga salitang isinisigaw ng puso't isip niya. Gusto rin kita, Arthur. Kahit takot ka man sa multo, daga o buwaya, hindi pa rin magbabago ang nararamdaman ko sa'yo. Kaya oo, sinasagot kita. Nakangiting sagot nga ni Enika. Abot langit naman ang ngiti ni Arthur dahil sa naging sagot niya. Hinawakan pa nito ang magkabilang pisngi niya at unti-unting nilalapit ang muka. Napapikit siya at napangiti na lamang nang marahang hinalikan ni Arthur ang labi niya. Naagad naman niyang tinugon na puno ng emosyon. Kasabay nga ng pag-ihip ng matiwasay na hangin sa dalampasigan ay isang pag-ibig ang nabuo dahil sa pagtatagpo muli ng landas ni Enika at Arthur sa abandonadong mansyon na puno ng saya na nauwi sa pagmamahalan nilang dalawa. Ngayong nagkatuloy na rin silang dalawa ay mas lumalim pang pagmamahalan nilang dalawa. Kung ang pagmamahalan nila ay naging magandang resulta, pati rin sa trabaho ni Enika ay naging maganda rin ang resulta ng karera niya sa corporate industry. Natuto na rin siya sa mga pagkakamali niya noon bilang sekretarya ni Arthur. At ngayon, naging mahusay at organisado na rin siya sa mga gawain kaya sa wakas, makalipas ang 1 taon, ay natuloy na rin ang promotion niya. Congratulations, Iha! Na-promote ka na rin bilang executive assistant. Bungad ni Lolo Ramon nang pumasok ito sa opisina niya. Napangiti si Enika at tumayo na rin mula sa pagkakaupo sa swivel chair para lapitan ang matanda. Nako, maraming salamat po. Kung hindi dahil sa inyo baka hindi po ito mangyayari. Kaya malaki po ang pasasalamat ko sa inyo at ni Arthur. Nakangiting pasasalamat ni Enika. Napangiti ang matanda sa kanya. Iha, nakikita ko kung gaano mo kamahal ang trabaho mo at mabuti kang tao. Kaya deserve mo ang nangyayari sa buhay mo ngayon. Nang narinig yun ni Enika ay napangiti ulit siya. Tunay nga na kailangan ng sipag, tiyaga at pagmamahal sa trabaho para makamit ang inaasam na tagumpay. Maliban sa gumanda ang takbo ng karera ni Enika sa corporate world, ay mas lalong gumanda rin ang karera niya sa pagiging vlogger. Noon meron lang siyang 3 subscribers pero ngayon ay umabot na sa 1 million subscribers kaya sobrang saya niya. Dahil malaki na rin ang kinikita niya sa YouTube ay nagbibigay siya ng donasyon sa mga bahay ampunan, mga ospital na kulang sa mga kagamitan para sa mga pasyente. At pagbigay din ng panghanap buhay sa mga ilang taong nangangailangan katulad ng pagbigay niya ng bangka sa isang mangingisda. Anak, proud ako sa iyo dahil marami ka nang natulungan ng mga tao. Ang swerte ko naman dahil may isang anak ako na sobrang bait ng puso. Nakangiting sambit ng kanyang ina
kaya hindi niya tuloy maiwasang maging emosyonal. Ma, pinapaiyak mo naman ako. Nandito tayo para magmukbang vlog, hindi para paiyakin mo ko. Napapaluhang sad naman ni Anika habang pinapahira ng mga luha gamit ang tissue. Kasalukuyang nasa isang seafood restaurant nga siya ngayon at nagmumukbang vlog kasama ang mama niya. Guys, pasensya na kung medyo iyakin ako ngayon. Sambit ni Anika sa harapan ng kamera. Napatawa na lamang ang mama niya sa tabi. Nga pala ma, bakit dito mo naisipang magmukbang vlog tayo? Ang layo nito sa bahay natin at ngayon ko lang nalaman ng seafood restaurant na to. At ang sasarapan ng mga pagkain dito. Manghang sinabi pa ni Anika bago kumagat sa hawak niyang malaking shrimp. Anak, kaya kita rito dinala dahil may gusto akong ipakilala sa'yo. Nakangiting sinabi ng kanyang ina at marahang hinawakan pa nito ang isang kamay niya. Natigil naman sa pagsubo ng hipon si Anika para balingan ang ina. Ipakilala? Sino ma? Kuryosong tanong ni Anika. Bago pa marinig ni Anika ang isasagot ng kanyang ina, ay bigla na lang may lumapit sa table nila. Pag-angat niya ng tingin, ay hindi niya inaasahan ang bubungad sa kanya. Napatayo pa siya mula sa pagkakaupo. Sir Philip? Teka, chef po ba kayo rito? Gulat na tanong ni Anika sa investor ng kumpanya nila at nakasuot pa ito ng chef na uniforme ngayon. Oo, iha. At ako rin ang may-ari ng restaurant na ito. Nalaman ko mula sa mama mo na paborito mo raw ang mac and cheese. Kaya nagluto ako ng lobster mac and cheese. Sana magustuhan mo ang niluto ko. Nakangiting sinabi ni Philip sa kanya. Opo, paborito ko po ang mac and cheese, Sir Philip. Pwede ko na po bang matikman ngayon? Tanong ni Anika at na-excite nga siyang kainin ang niluto nito. Oo naman, iha. Tugon nito sa kanya kaya bumalik siya sa pag-upo para matikman ang lobster mac and cheese. Nang unang subo pa lang niya ay napapikit siya dahil sa sobrang sarap at malinamnam. Wow! Ang sarap po ng niluto niyo, Sir Philip. Saktong-sakto ang lasa. Hindi ko alam na isang chef. Teka, bakit po kayo naluluha, Sir Philip? Hala, may nasabi po ba akong mali? Natatarantang saad ni Anika nang napansin niyang umiiyak ito ngayon sa harapan niya. Napabaling naman siya sa kanyang ina nang napansin niyang umiiyak na rin ito. Ma, pati ikaw? Umiiyak din? Teka, anong nangyayari rito? Bakit nag-iiyakan kayo? Naguguluhang saad ni Anika. Siya ang ama mo, anak. Si Philip Sandoval. Sambit ng ina niya sa gitna ng pagluha nito. Nang narinig yun ni Anika ay napakunot na upa siya na parang hindi niya naintindihan ang sinabi ng ina. Pero nang nagsalita si Philip ay doon lang nagsingkin sa utak niya ang totoong nangyayari. Anak, pwede ba kitang mayakap? Nanginginig na tanong ni Philip sa kanya. Ang biological father niya na matagal na niyang hindi nakakasama simula nang sinilang siya. Si Anika naman ay napatakip ng bibig sa gulat at bumuhos na nga rin bigla ang mga luha niya. Tumayo siya at hindi nagdalawang isip na yakapin ng mahigpit ang kaniyang ama. I'm so sorry, anak. Malaki ang naging kasalanan ko sa inyo. But trust me, I really love your mom. At hinanap ko talaga siya noon pero... Naikwento na po sa akin ni mamang nangyari sa inyo noon. Kaya naintindihan ko po ang naging sitwasyon. Saad ni Anika nang kumalas siya sa pagkakayakap sa ama. Ang rason nga ng pagkawalay ni Anika sa ama ay akala ng kanyang inang si Eloisa na hindi mapapanagutan ni Philip ang pagbubuntis niya. Dahil one night stand lang naman ang nangyari sa kanila. Pero hindi lingid sa kalaman ni Eloisa ay matagal pa lang may lihim na pagtingin si Philip sa kanya noon at matagal na pala siyang pinaghahanap nito. At makalipas nga ng 2 dekada ay muling nagkita ang dalawa sa pinagtatrabahuhan ni Eloisa. Pinalaki rin po ako ni mama na huwag magtanim ng galit sa inyo kaya matagal ko na po kayong napatawad. Hinihintay ko lang po na mag-open si mama sa akin tungkol sa pagkatao niyo dahil alam ko pong hindi rin naging madali sa kanyang nangyari sa inyo noon. Pero masaya po ako na nakilala ko na rin po kayo ngayon.
Nakangiting sinabi ni Enika sa ama na puno ng sinseridad. Hindi nga naiwasang mapangiti ni Philip dahil sa sinabi ng anak habang basa pa rin ang pisngi. Maraming salamat anak, pero hayaan mong bumawi ako sa inyo ng mama mo. Nako, ayos lang po. Naintindihan ko naman po dahil may sariling pamilya na rin naman po kayo. Sambit ni Enika. Wala akong sariling pamilya anak. Hinintay ko ang pagkakataon na ito ng ilang taon at handa kong gawin ang lahat para mabuo na rin sa wakas ang pamilya natin. Kaya hayaan mo ba akong ligawan ng mama mo? Nang narinig yun ni Enika ay nagulat siya at napabaling agad sa kanyang ina. Nagulat din ang itsura. Bigla na nga ring gumaan ang paligid. Napangiti na rin ngayon si Enika. Nako, okay na okay po sa akin kung magkabalikan kayo ni mama. Pero siya na lang po ang tanungin niyo. Pero alam niyo po ba, ni isa walang naging boyfriend o asawa si mama, kaya may pag-asa pa po kayo. Nakangiting baling ni Enika sa ama na ngayon ay nakangiti na rin. Nang biglang may naisip si Enika para magkausap ang mga magulang niya. Maiwan ko na po kayong dalawa rito. May mahalagang pupuntahan pa po pala kami ni Arthur ngayong araw. Palusot ni Enika. Yumakap ulit siya sa kaniyang ama at sabay bumulong. Paborito po ni mamang adobong pusit. Bulungan ni Enika sa ama. Maraming salamat anak. Nakangiting bulong naman ang kaniyang ama. Bago pa makapagsalita ang mama niya, ay kinindatan niya lang ito at tuluyang lumabas na rin ng restaurant. Nang nasa labas na rin si Enika ay hindi nga niya mapigilan ang mapangiti dahil sa wakas, nagkita't nakilala na rin niya ang ama niya. Ang magkaroon ng buong pamilya, ang matagal na niyang gustong mangyari. At sa tingin niya ay hindi na imposibleng mangyari ito ngayon. Kung nagulat si Enika nang nakilala ang pagkatao ng kanyang ama, ay nagulat din siya nang nalaman niya ang pagkatao ni Mr. Pantropico, ang isa sa mga nanunood ng mga vlogs niya. Mahal, pinapanood mo palang mga vlogs ko? Alam mo ba? Hindi na ituloy ni Enika ang sasabihin nang biglang may napansin siya. Nanlaki pa ang mga mata niya sa nakita. Ikaw si Mr. Pantropico? Arthur? Gulat na baling ni Enika rito. Paano ba naman? Pinapanood ngayon ni Arthur ang isa sa mga vlog ni Enika. At magko-comment na sana ito pero hindi alintanan ni Arthur na sumilip na pala si Enika sa cellphone niya. Kasalukuyang nasa park nga sila para sa picnic date nila. Pati si Arthur, nagulat na rin. Nabuking na nga siya. Napahilot siya sa likod ng batok. Ako nga Enika. Natatawang pag-aamin ni Arthur. Ibang klase ka. Ikaw pala si Mr. Pantropico. So, matagal mo na pala akong pinapanood? Natatawang sad ni Enika at hindi nga siya makapaniwala sa nalaman. Marahang hinawakan ni Arthur ang isang kamay niya. Oo mahal, matagal na kitang pinapanood at sa unang vlog mo pa lang, nakuha mo ng atensyon ko. Sambit ni Arthur kaya napangiti na lamang si Enika. Nang dumating naman ang kaarawan ni Lola Gracia ay inimbitahan sila nito. Kaya hindi nagdalawang isip si Enika at Arthur na pumunta sa probinsya para batiin at bisitahin na rin ang matanda. Happy birthday po Lola Gracia! Nakangiting pagbati ni Enika sa matanda nang nasa mansyon na rin sila nito. Happy birthday din po Lola Gracia. Namiss ka po namin. Saad naman ni Arthur at sabay ibinigay sa matanda ang regalo nila. Napangiti si Lola Gracia sa kanila. Mabuti na lang nakadalo kayo ngayon sa kaarawan ko. Maraming salamat din pala sa regalo nyo, iha, iho. Saad ng matanda sa kanila. Kasalukuyang nasa malawak na bakuran nga sila ngayon para ipagdiriwang ang kaarawan ni Lola Gracia. 67 taong gulang na rin ito ngayon. Marami rin ang mga bisitang dumalo kaya bongga rin ang handaan. Hi po Lola, happy birthday din po. Ako nga pala si Ella, ang kaibigan at katrabaho ni Enika. Sumama na rin po ako sa kanila dahil day off ko na rin naman po sa trabaho. Pagbati at pagpapakilala ni Ella sa matanda. Sana mag-enjoy ka rin dito, iha. Nakangiting sad ng matanda kay Ella nang biglang sumulpot si Chinchin.
Ate Enika, Kuya Arthur, namiss ko po kayo ng sobra. Masayang sambit nga nito nang makalapit ito sa kanila. Namiss ka rin namin, Chinchin. Medyo tumangkad ka ngayon Manghang sinabi ni Arthur. Chinchin, ang laki mo na. Saad naman ni Enika at marahang hinaplos pa ang mahabang buhok ng bata. 9 na taong gulang na nga rin ito ngayon. Nang nasa isang table na rin sila ngayon para kumain, ay napabaling lamang si Enika sa kaibigan ng nagsalita ito. Enika, ang gwapo ng lalaking yun artistahin ng dating. Sambit ni Ella sa kanya. Bahagyang napatawa si Enika. Si Lucas Sarmiento yan, isang pilot, ang panganay na apo ni Lola Gracia. Tugon ni Enika sa kaibigan na ikinagulat naman ito. Apo ni Lola Gracia? At isang pilot? Hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. Oo, Ella. Naging kaibigan din namin siya ni Arthur. Nakangiting sagot ni Enika. Enika, kapag kinasal na kayo ni Sir Arthur, kami ang gawin mong magpartner ha? As bridesmaid and groomsmen. Gusto ko siyang makilala at baka magkatuluyan pa kami. Kinikilig pang sinabi ni Ella. Napatawat na pailing na lamang si Enika sa sinabi ng kaibigan. Nga pala, kailan ang kasal niyong dalawa? Aba dapat magpakasal na kayo para magkaroon na rin kayo ng maraming anak? Saad pa ni Ella sa kanila. Napangiti naman si Enika at nagkatinginan pa sila ni Arthur. Hinawakan pa nga nito ang isang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Nagpropose na nga si Arthur sa kanya 3 months ago. Sa susunod na buwan ang kasal namin ni Enika. Nakangiting tugon ni Arthur sa kaibigan niya bago nito hinalikan ang likod ng palad niya. Nang dumating na rin ang araw ng kasal nila, ay naging double wedding pa nga dahil ikinasal din ang mga magulang ni Enika. Isang garden wedding ang naging team ng kasal kaya halos kulay berde ang makikita mo sa paligid. Sa loob ng 2 taong pagsasama nila bilang mag-asawa, ay biniyayaan din sila ng isang napaka-cute na anak na si Polly. 7 taong gulang na rin ito ngayon. Bilog ang muka, kulot ang kulay itim nitong buhok na hanggang balikat. Matataba ang pisngi at sa tuwing tatawa ito ay mahahawa ka talaga dahil sa kabibuhan at kakulitan nito. Daddy, Mommy, ang cute po ng baby elephant. Sambit ni Polly sa kanila habang nakatingin ito sa isang maliit na elepante. Ang cute niya, sweetheart. Nakangiting sad ni Arthur sa anak. Guys, nandito nga pala kami sa isang zoo para mamasyal kasama rin ang mga magulang ko. Ma, Pa, mag-hi naman po kayo sa camera. Nakangiting baling ni Enika sa mga magulang niya na magkahawak kamay pa. Kumaway naman ang mga ito sa camera. Kasalukuyang nasa isang zoo nga sila ngayon para mamasyal kasama ang buong pamilya nila. Kaya pati ang mga magulang ni Enika ay kasama rin. Ang vlog nga rin ngayon ni Enika ay #ADayWithMyFamily. Lola, Lolo, tumabi po kayo sa giraffe. Pipicturan ko po kayo. Wika ni Polly nang may hawak itong kamera. Hindi naman naiwasang mapangiti ni Erica at Arthur habang pinagmamasdan ang anak nila na kinukunan ng litrato ang lolo't lola nito habang katabi ang isang palakaibigang giraffe. Ilang sandali lamang ay napabaling si Enika kay Arthur nang nagsalita ito. Mahal, wala na akong hihilingin pang iba kundi ang makitang masaya at buo ang pamilya natin. Ikaw at ang anak natin ang nagpapalakas sa akin at inspirasyon ko araw-araw. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Puno ng emosyong sinabi ni Arthur. Napangiti naman si Enika dahil sa sinabi ng asawa. Mahal, ikaw din at ang anak natin ang rason kung bakit araw-araw ay ganado akong gumising. Kayo ang buhay ko, kaya makita ko lang kayong masaya ay masaya na rin ako. Mahal na mahal ko rin kayong dalawa. Puno ng sinseridad naman na sambit ni Enika sa asawa. Natigil lamang ang pag-uusap nila nang nagsalita ang kaniyang ina. Iha, iho, halina kayo, sumali na kayo rito. Tawag nga nito sa kanila. Halina kayo para magkaroon na rin tayo ng family picture. Tawag naman ng kaniyang ama kaya lumapit na rin sila rito.
Magkatabi nga sila ni Arthur nang nakakbay pa ito sa balikat niya habang nasa gitna ang anak nila at ang giraffe. Sa kabilang side naman, ang mga magulang niya. Nasa harapan naman nila ang isang lalaking staff para kunan sila ng picture. Ready na po ba kayo? Nakangiting baling ng staff sa kanila. Ready na po kami! Masiglang tugon naman ng anak nilang si Polly sa staff. Sandaling nagkatinginan muna si Anika at Arthur. Napangiti na nga lamang sila sa isa't isa bago bumaling na rin sa kamera. Ang pagmamahalan nga nila ay parang kamera na kung saan may mga shots na nakukuha na hindi sigurado dahil sa pagiging malabo nito. Katulad lamang ng pagtatagpo muli ng landas nila sa abandonadong mansyon. Hindi sila sigurado kung anong kapalaran ang magiging resulta ng kanilang muling pagkikita. Pero nabigyan din ito ng kalinawan at saya patungo sa magandang shots ng pagmamahala nila. Higit sa lahat, ang kamera ay kinukuha nito ang bawat masasayang sandali ng ating buhay. Sa pagmamahala ni Anika at Arthur, ay nakapture rin ang pagkakaroon ng masayang pamilya, kasamang isang anak nilang nagbigay kulay sa buhay nila. At pati ang mga magulang ni Anika ay nagkaroon din ng sariling happy ending. Dito sa kwentong ito ay naipakita kung gaano kasaya at kapayapa ang probinsya. Pag-ibig na hindi mo inaasahan, pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, at ang pagpapatawad sa magulang na nagpakita ng kahalagahan at pagmamahal. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.